Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Bahagyang naantig si Debra sa pag-amin ni Florian. Naisip niya na baka totoong nagsisi si Florian dahil seryoso itong magsalita. At saka, tama siya, maraming gwardiya sa labas. Pinapaalis mo ba talaga ako? Tanong ni Debra. Mabilis na tumango si Florian, tapos ngumiti siya ng mapait. Labag pa rin bas ay loob mong paniwalaan ako. Ikaw ay nasa aking mga kamay na. Kung nagbabalak akong magplano ng masama sa'yo, bakit ako mag-aaksaya ng oras na kausapin ka? Sunod-sunod na sumulyap si Florian sa piging na lamesa sa tabi niya. Alam kong hindi ka nakakain o nakatulog ng maayos nitong mga ilang araw. Kaya't inihanda ko ang mga pagkain na ito, lalo na para sa'yo. At hindi ito alak, uminom ako ng revival pill. Pagkatapos mong inumin ito, maaari kang gumaling. Ang lakas mo na mabilis na pumunta at hanapin si Daryl sa lalong madaling panahon. Binibining Debra, maniwala ka man o hindi, sinabi ko na sa iyo ang kaya ko. Kung mas gusto mong kumilos nang wala ako, then I shall leave you to it. Agad na lumabas si Florian, nawala siya sa paningin ni Debra sa isang kisap mata. Si Debra na lang ang naiwan sa bulwagan ng supervision unit. Talaga bang pinapaalis niya ako? Kumunot ang noo ni Debra sa direksyon kung saan lumipad si Florian. Medyo matagal na siyang nag-aalinlangan. Biglang pumunta si Debra sa mesa at kinuha ang baso ng alak. Sumandal siya at ngumuso ito. Tama si Florian, hindi yon alak. Ang likido sa baso ng alak ay amoy tulad ng bango ng isang panggamot na tableta. Ang pabango ay medyo kakaiba, ito ay ang revival pill talaga. Gayunpaman, walang ideya si Debra na may isang pares ng mga mata na tuwang-tuwang nakatingin sa kanya sa isang madilim na sulok sa labas ng bulwagan. Florian iyon. Oo, artista lang si Florian. Mula nang arestuhin si Debra at ang iba pa, iniisip na ni Florian ang magagandang babaeng iyon. Napakaraming tao sa bilangguan, at mahirap para sa kanya na gumawa ng anumang bagay na hindi paniwala kapag sinusuri sila ni Ambrose ng madalas. Wala si Ambrose para magsagawa ng ilang mga gawain, kaya alam ni Florian na ito ang kanyang ginintuang pagkakataon. Si Florian ay higit na nahuhumaling kay Debra, kaya't inilabas niya ito. Si Debra ay bihasa sa lahat ng uri ng mga instrumentong pangmusika, chess, calligraphy, at pagpipinta. Alam ni Florian na kung ipagpipilitan niya ang sarili kay Debra, tiyak na magpupumigla siya. Malalagay siya sa panganib kung may nakakaalam sa kanyang ginawa. Pagkatapos ng lahat, si Debra at ang iba pa ay matitinding nagkasala na ipinakulong ni Lord Kenny. Kaya naman, sinadya ni Florian na linlangin si Debra. Gusto niyang makuha ang tiwala nito. Sa katunayan, mayroong novice epoch pill sa alak, ngunit inilagay din niya ang fuzzy powder sa alak. Kahit anong lakas ng babae, magiging magaan ang ulo niya pagkatapos niyang inumin ang fuzzy powder. Ngumisi siya. Mukhang hindi ako umiyak ng walang kabuluhan. Natuwa si Florian nang makita niyang sa wakas ay dinampot ni Debra ang baso ng alak sa bulwagan. Basta inumin ito ni Debra, magiging kay Florian siya sa gabing iyon. Sa bulwagan. Hinawakan ni Debra ang baso ng alak, ngunit hindi niya agad ininom ang likido, nag-aalangan siyang tumayo doon. Dapat ko bang inumin ito? Magsisinungaling ba si Florian sa akin? Makalipas ang ilang minuto, hindi pa bumabalik ang lalaki. Ibinaba ni Debra ang kanyang bantay at dinala ang baso ng alak sa kanyang mga labi. Go! Sa sumunod na segundo, pinatitulo ni Debra ang kanyang lig at ininom ang likido. Pagkainom pa lang niya ay doon na niya narinig ang tawa mula sa labas. Pagkatapos, pumasok si Florian na may mapagmataas at malaswang tingin sa kanyang mukha. Ang marangal na pinunong sektang Artemis, ang sikat at talentadong babae mula sa dakilang silangan, napakadali bang linlangin siya. Ikaw. Biglang nagbago ang magandang mukha ni Debra. Nang hindi namamalayan, sinubukan niyang kunin ang kanyang panloob na enerhiya, ngunit wala siyang maramdaman. Nanghihina ang katawan niya, kaya naupo siya sa isang upuan. Alam ni Debra na hindi pa siya nakabawi kahit kaunti matapos niyang inumin ang baso ng likido. Ito ay hindi lamang iyon, nagsimula na rin siyang makaramdam ng pagkahilo. Walang hiya kang bastos ka. Napagtanto ni Debra na siya ay niloko. Siya ay nahihiya at galit na galit, sigaw niya kay Florian.
Aking gandang Debra, walang kahit isa sa mundong ito ang sobrang panglilinlang. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, yung kakainom mo pa lang ay may laman na fuzzy powder liquid. Kahit gaano kapormal at angkop ang isang babae, magiging malibog siya pagkatapos inumin ito. Masiglang sabi ni Florian habang dahang pumasok sa bulwagan. Ano? Fuzzy powder. Nagulat si Debra sa narinig. Sinamaan niya ng tingin si Florian. Suklam na nilalang. Hindi ka ba natatakot sa karma? Labis ang pagsisisi ni Debra nang sabihin niya iyon. Alam ng lahat na pinagsamantalahan ni Florian ang kanyang hipag at niloko si Daryl para dito pabalik sa lungsod ng Donghai. Si Florian ay isang hayop, paano siya magsisisi? Bakit niya binigo ang kanyang bantay? Naglakad si Florian patungo kay Debra at umupo sa isang upuan sa tabi niya. Kukunin ko ang anumang karma para lamang makasama ka ng isang gabi, ang aking magandang Debra. Malapad na ngisi na sabi ni Florian, habang inabot ang kamay para saluhin ang pulso ni Debra. Pinipigilan ni Debra ang kanyang pagtatangka. Puno ng pagtutol at isines ang kanyang maselang mukha. Umalis ka na. Ang kanyang acupoints ay selyado na, at nakainom siya ng ilang likido na may fuzzy powder. Sinubukan niyang iwasan siya, ngunit nanghina siya. TSK. Napaka-sexy. Akit lang ang galit na pagmumukha mo. Magiging akin ka ngayong gabi. Hindi napigilan ng pagbulyaw ni Debra si Florian. Sa halip, napukaw nito ang kanyang interes. Inabot niya ito at hinawakan muli. Higit na mas mabilis si Florian sa pagkakataong iyon, hindi nakaiwas si Debra sa mahigpit na pagkakahawak sa kanyang pulso. Lumapit sa kanya ang lalaki, at hinimas ang katawan niya. Ang bango ay nagpakalasing sa kanya. Ang bango mo. Umalis ka. Alice. Nagalit si Debra. Saway niya kay Florian habang nagpupumiglas. Bitawan mo ako. Gayunpaman, wala siyang gaanong lakas. Paano siya makakalaya? Hoy! Lalong natuwa si Florian habang nakatingin kay Debra. Sige, sumigaw ka lang ng sumigaw. Kahit gaano pa kalakas ang gusto mo. Inalis ko na lahat ng mga gwardiya sa buong supervision unit. Tayong dalawa lang ang nandito. Walang sasagot sa'yo kahit sumakit ang lalamunan mo sa lahat ng hiyawan. Hinawakan ni Florian ang braso ni Debra sa isang kamay at handang punitin ang kanyang damit gamit ang kabilang kamay. Si Debra ay labis na napahiya at nagalit, at sa parehong oras, siya ay lubos na nawala ng pag-asa. Ito ba ang kalooban ng Diyos? Kung hawakan ako ni Florian, paano ko haharapin si Daryl sa hinaharap? Dapat mamatay na lang ako. Pumalakpak. Pupunitin na sana ni Florian ang damit ni Debra nang may sumipa sa pinto, malakas. Pitang na. Galit na galit si Florian, nagmura siya nang may humarang sa plano niya. Sabay ikot ng ulo niya para tingnan, halos atakihin siya sa puso. Humugot siya ng matalim na hininga ng malamig na hangin, at nilunok ang mga salitang gusto niyang sabihin. Asawa niya yon, si Yumi. Si Florian ay kilala na natatakot sa kanyang asawa. Hindi pa rin niya mababago ang katotohanang iyon, kahit noong first grade official na siya sa kontinente ng New World. Pof! Mukhang galit na galit si Yumi nang makita ang pamumula ng mukha ni Debra. Nakaupo ang babae sa isang upuan, at mukhang malabo ang kanyang mga mata, halatang nakadroga siya. Nabawi ni Florian ang kanyang sentido. Pilit siyang ngumiti at sinabing, asawa, bakit ka? Sampal? Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, sumugod si Yumi kay Florian, at sinampal ito ng malakas sa kanyang mukha. Tinuro niya ng daliri ang ilong nito at nagmura. Walang hiya ka, Florian. Sinabi mo sa akin na may pang-opisyal kang gawain ngayong araw at hindi ka makakauwi ngayong gabi. Ito ba ang tinatawag mong pang-opisyal na mga gawain? Paano mo nagawa sa akin ito? Walang hiya ka. Naawa ka man lang ba sa paggawa nito sa akin? Dad. Nataranta si Florian nang maramdaman niya ang nag-aapoy na galit ng asawa. Nagmamadali siyang lumuhod sa lupa, at sinampal ng paulit-ulit ang sarili. Mahal kong asawa, mali ako. Mas masahol pa ako sa hayop. Nahuhumaling ako sa sex. Pasensya na. Pasensya na. Sinubukan niyang ipaliwanag ang sarili.
Kung tutuusin, wala naman akong ginawa sa kanya. Tinatanong ko lamang siya. Hindi pa niya nahuhubad ang kanyang damit o hinawakan si Debra. Siguradong makakapagsinungaling siya dito. Sinabi mo bang initintanong mo siya? Tumawa ng mahina si Yumi, hindi siya makapaniwala sa narinig ng kanyang mga tainga. Para saan ang mga pagkain at alak? Binigyan mo siya ng droga, di ba? Kilala ni Yumi ang kanyang asawa. Siya ay labis na may pagnanasa, at masasabi niyang nagsisinungaling siya sa mga oras na iyon. Nahihiya si Florian, ngunit gumawa pa rin siya ng paraan upang makapagpaliwanag sa kanya. Hindi niya ako binibigyan ng mga mahahalagang impormasyon, kaya napagdesisyonan kong bigyan siya ng gamot para masabi niya sa akin ang kinaroroonan ni Daryl. Ang alak ay para malasing siya, at para mawalan siya ng bantay. Sige. Huwag mo akong bibigyan ng mga kung anong rason. Walang pasensyang sumulyap si Yumi kay Florian, sumama ka sa akin. May sasabihin ako sayo. Dahil nabigo si Florian sa mga plano niya kay Debra, tinamad si Yumi na pakialaman ito. Tumalikod si Yumi at pumunta sa patio sa labas. Phew! Nakahinga ng maluwag si Florian. Mabilis siyang sumama kay Yumi at pagkatapos ay maingat na sinabi, "Mahal, anong problema? May tanong ako para sayo." Pinandilatan siya ni Yumi at nagtanong, "Kahapon, dumating si Donoghue at binati ang kanyang kamahalan sa kanyang seremonya ng pagluklok, tama ba? Pagkatapos, dinala mo siya sa bilangguan. At hindi lang nakita ng sarili mong mga mata na pinatay niya si Ginoong Carter, ngunit tinulungan mo rin siyang magpakalat ng balita para akitin si Daryl palabas ng pagtatago." Nanatiling tuwid si Yumi nang sabihin niya yon, ngunit labis siyang nahihiya at nagalit. 10 taon na ang nakalilipas, nakilala ni Yumi si Donoghue, na gumala sa karagatan sa lungsod ng Donghai. Maya pagkatapos noon, binastos ng lalaki si Yumi. Siya ay pinahirapan at napahiya. Ang mga pangyayaring iyon ay nakaukit na sa isipan ni Yumi magpakailanman, hindi niya malilimutan ang mga ito. Dumiretso si Yumi sa supervision unit matapos niyang malaman na nasa kontinente ng bagong daigdig si Donoghue, at nakipagkaibigan sa kanya ang kanyang asawa. Hindi man lang siya nagdalawang isip tungkol doon. Si Donoghue ay kaaway ni Yumi, at hindi siya makapaghintay na putulin siya sa 1,000 piraso. Paano niya papayagan ang kanyang asawa na kaibiganin si Donoghue? Oo. Natigilan sandali si Florian bago siya tumango. Pagkatapos, nagtanong siya ng may pagtatanong, ano ang problema? Ano ang nangyari? Ang kanyang asawa ay hindi kailanman nagtanong tungkol sa kanyang mga opisyal na tungkulin. Mas pinahahalagahan ng mga babae ang kanilang pambabae na birtud kaysa sa kanilang buhay, at ganoon din para kay Yumi. Siya ay nadungisan ni Donoghue 10 taon na ang nakalilipas, ngunit wala siyang sinabi sa sinuman, kahit kay Florian. Ano ang nangyayari? Inis na inihakbang ni Yumi ang kanyang mga paa. Florian, alam mo ba na kahit taga World Universe na kontinente din si Donoghue, isa siyang malupit na demonyo? Ilang taon na ang nakalipas, may mga dinala siyang tao pabalik sa kontinente ng World Universe, at nagpagulong-gulong sa mansyon ng Carter, at nasaktan ang maraming maglilinang. Hindi mo dapat kaibiganin ang ganitong uri ng tao. Kahit na naging mataas ka ng opisyal dito, at hindi na natin kailangan pang bumalik sa kontinente ng World Universe, gayunpaman, galing tayo doon. Kailangan nating obserbahan ang ating reputasyon. Kinaibigan mo si Donoghue at tinulungan mo siyang pahirapan ang mga tao mula sa bahay namin. Gusto mo bang dumumi ang pangalan mo sa libong taon na darating? Si Yumi ay matatag at determinado. Hindi siya papayag na pabulaanan siya ni Florian. Hindi niya masabi kay Florian ang totoo, kaya gumawa lang siya ng ilang dahilan. Gayunpaman, nalito si Florian. Ano ba ang nangyayari? Ano ang problema ng aking asawa? Siya ay palaging walang malasakit sa mga tao mula sa kontinente ng World Universe. Bakit siya ay kumikilos ng matuwid ngayon? Narinig mo ba ako? Naiinip na tanong ni Yumi nang mapansin ang nagtatakang mukha ni Florian. Layuan mo si Donoghue. Kailangan mong tanggalin siya kapag may pagkakataon ka. Masakit sa ulo na kasama siya. Sige, kahit anong sabihin mo, mahal ko. Pilit na ngumiti si Florian at mabilis na inaliw si Yumi. Kahit anong dahilan, gagawin niya ang gusto ng asawa. Pagkatapos, iniling ni Florian ang kanyang ulo, at sinulyapan si Debra na hilong-hilo pa rin.
Maingat niyang tinanong si Yumi, kung gayon, ano ang gagawin natin sa babaeng ito? Bakit? Iniisip mo pa ba siya? Nanlaki ang mga mata ni Yumi, at maasim na sagot niya, iwan mo siya sa akin. Ako na ang bahala sa kanya. Ano? Nataranta si Florian, mabilis niyang sinabi, natatakot akong hindi iyon gagana. Isa siyang kriminal na ikinulong ng kanyang kamahalan. Malamig na pinutol ni Yumi si Florian bago pa ito matapos magsalita. Tumigil ka na sa pagtatangkang lokohin ako. Sa tingin mo ay hindi ko alam na palihim mong pinalabas ang babaeng ito sa kulungan. Kung maaari mong suwayin ang Imperial Decree at ilabas siya sa kulungan, bakit hindi mo siya maiwan sa akin? Napahiya si Florian dahil nakita siya ng kanyang asawa. Ngumiti siya at sinabing, kung gayon, ipapaubaya ko sa iyo ang pakikitungo sa kanya. May ngiti sa labi si Florian nang sabihin niya iyon. Gayunpaman, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pagkabalisa. Pitang na. Muntik na siyang makasama ni Debra. Inutusan ni Yumi ang mga gwardya ng hari na ilabas si Debra sa supervision unit ng walang pag-aalinlangan. Ang panggamot na kapangyarihan ng gamot ay lubos na nakalasing sa babae, tuluyan na siyang natumba. Hindi nagtagal, nakabalik na sila sa bahay ni Yumi. Inayos niya na itapon si Debra sa isang madilim na silid. Pagkaraan ng ilang oras, unti-unting nawala ang gamot sa katawan ni Debra, at nagising siya na tulala at sumakit ang ulo. May ginawa ba siya sa akin? Umupo si Debra, nataranta siya nang mapagtantong maayos at buo pa rin ang kanyang damit. Nagpalingalinga si Debra sa paligid habang iniisip ang maaaring mangyari. Bigla siyang kinilig. Napagtanto niyang nakakulong siya sa isang madilim, mamasa-masa, at inaamag na silid. Saan ang lugar na ito? Kumunot ang noo ni Debra, nalilito siya. Nang pumasok si Yumi sa supervision unit, hilong-hilo si Debra na hindi niya alam kung ano ang nangyari pagkatapos. Tumili. Habang iniisip iyon ni Debra, may nagtulak ng pinto. Pagkatapos, dahang pumasok si Yumi sa kwarto, kasama ang ilang katulong sa likod niya. Ikaw. Nagsalubong ang kilay ni Debra nang bumaling ang mga mata kay Yumi. Sino ka? Bakit wala ako sa supervision unit? Paano ako napunta dito? Sino ako? Sinang naka? May mukha ka pa para tanungin ako niyan. Pagkatapos, naglakad si Yumi papunta kay Debra na may galit na mukha at sinampal siya ng malakas. Sampal? May matingkad na pulang tatak ng kamay sa maselang mukha ni Debra. Sunod-sunod na pinagalitan siya ni Yumi. Slut! Isa kang kriminal na binihag ng kanyang kamahalan, at malapit ka ng mamatay, ngunit mayroon ka pa ring pisngi para akitin ang aking lalaki. Ano ang masasabi mo kapag nahuli kita ng masama? Ano? Sinabi ba niyang nanligaw ako sa lalaki niya? Labis na napahiya at nagalit si Debra nang marinig ang paratang na yon. Pinandilatan niya si Yumi at sinabing, anong kalokohan ito? Asawa ka ni Florian, di ba? Huwag mo akong ituro. Nagbibintang ba ako sa'yo? Ngumisi si Yumi, ang kapal ng muka mong sumagot sa akin, tita ka. Gaano kakapal ang balat mo? Malamig ang boses ni Yumi habang winawagayway ang kanyang kamay at sinabing, turuan mo ng leksyon ang walang hiyang malandi na ito. Pinahiya siya ni Donogfu at pinilit na umalis sa kontinente ng World Universe dahil kay Daryl, at si Debra ay babae ni Daryl. Paano kaya madaling mapatawad ni Yumi si Debra kung nasa kamay niya ang babae? Higit sa lahat, kasing ganda ng isang diyosa si Debra, at maging ang kanyang asawa ay nabighani sa kanya. Paano kaya ito tatanggapin ni Yumi? Opo, ma'am. Lumabas ang isang katulong mula sa likuran ni Yumi. Siya ang pinagkakatiwalaang lingkod ni Yumi, si Estela. Hawak ni Estela ang isang katad na latigo sa kanyang kamay. Ngumiti siya ng malisyoso habang dumiretso kay Debra. Anong ginagawa mo? Galit na galit si Debra nang makita niyang nilapitan siya ni Estela na may dalang leather whip. Paano papayag si Debra na ipahiya siya ng isang tao? Siya ang marangal na pinunong sekta ng Artemis at babae rin ni Daryl. Si Estela ay may mapang-asar na ekspresyon sa kanyang mukha. Ikaw ay isang kriminal na malapit ng mamatay, ngunit nangahas kang akitin si Master. Napakawalang hiya. Tuturuan kita ng leksyon sa ngalan ni Madam. /
Pagkasabi noon ni Estela ay mabangis na dumapo sa katawan ni Debra ang malambot na latigo sa kanyang kamay. Kahit na ang latigo ay hindi tinik, ito ay nabasa sa tubig alat. Lumikha ito ng mga bukas na sugat sa balat ni Debra saan man ito mapunta. Hindi nagtagal, umagos ang dugo ni Debra mula sa mga sugat na iyon at nabahiran ang kanyang mahabang damit. Marahas na nanginig ang katawan ni Debra sa ilalim ng nakakatusok na epekto ng tubig alat. Gayunpaman, kinagat niya ang kanyang labi at hindi gumawa ng ingay. Itali mo siya! Lalong nagalit si Yumi nang mapagtantong kinuha ni Debra ang latigo, kaya malamig siyang nagbigay ng bagong utos. Peter, Pater. Ilang maharlikang guwardiya ang naglakad patungo kay Debra at itinali siya. Sa isang kisap, mata, si Debra ay nakatali, hindi siya makagalaw kahit isang pulgada. Dahang naglakad si Yumi papunta kay Debra, mukhang ipinagmamalaki niya nang sabihin niya, nabalitaan kong ikaw ang pinunong sekta ng sektang Artemis, at mataas ang respeto sa iyo ng mga tao sa Great East. Siguradong nakakagulat na nabihag ka, at nakit mo ang isang lalaki. Dahil hindi mo nakayanan ang kalungkutan. Bilang isang babae, nahihiya ako sa iyo. Galit na galit si Debra nang marinig ang nakakahiyang pananalitang ibinato sa kanya, sinalubong niya ang tingin ni Yumi na walang takot, hayaan mong ulitin ko yon. Hindi ako nanligaw kay Florian. Siya yung nagtangkang lumapit sa akin na may masamang intensyon. Kung may gusto kang sisihin, sige. Kausapin at bantayan mo yang asawa mo. Well. Ang kapal ng mukha mong mambintang ng walang kakwenta, malanding babae ka. Nainis si Yumi, tinuro niya si Debra. Napakatigas pa rin ang ulo mo pagkatapos ng kawalang hiya ang mga bagay na ginawa mo. Bugbugin mo siya hanggang umamin. Muli namang ikinaway ni Estela ang kanyang malambot na latigo. Slash! Nagulat ang lahat sa tunog na ginawa ng latigo. Kinagat ni Debra ang kanyang mga ngipin upang tiisin ang sakit, ngunit mukhang matatag pa rin siya. MRS Darby, nandito na po si Ginoong James Kant. Biglang may narinig silang boses mula sa labas. Pagkatapos, dahang pumasok sa silid ang isang matalinong lalaki. Ang lalaki ay mga 40 taong gulang. Siya ay nakasuot ng kulay abong balabal, at siya ay mukhang isang madali at walang pakialam na tao. Dahil asawa ng Supervision Unit Official si Yumi, nagkaroon siya ng pagkakataong makilala ang maraming dignitaryo at elite mula sa mundi ng paglilinang sa lungsod ng Maharlika, isa si James sa kanila. Ang lalaki ay nagpakilala na siya ay isang Taoist, at siya ay magaling sa facial fortune telling. Pagkatapos niyang makilala si Yumi, nagbigay siya ng mga kapaki-pakinabang na payo kay Yumi. Kaya naman sobrang nagtiwala si Yumi sa kanya. Ginoong James, nandito ka na pala. Nakangiting bati ni Yumi kay James, iba siya sa kakulitan niya kanina. Ngumiti ng mahina si James. Hindi kita nakita sa unahan ng bulwagan kanina lang. Parang nandito ka nag-arala. Bumaba ang tingin niya kay Debra nang magsalita ito, at natigilan siya. Hiss! Di ba si Debra yon? Ang pinunong sekta ng sektang Artemis mula sa dakilang silangan. Nagulat si James. May kakaibang ningning sa kanyang mga mata nang tahimik niyang pagmasdan ang mga mata ni Debra. Hindi niya maitatanggi na parang tunay na diyosa si Debra. Kahit nakatali at nabuhusan ng dugo ay kita pa rin ang kanyang matikas na ugali. MRS Darby, anong problema? Makalipas ang ilang segundo ay nakabawi si James at tinanong iyon kay Yumi. Hindi agad nakasagot si Yumi sa kanya. Sa halip, kumaway siya sa mga tao sa paligid niya. Maaari kang pumunta. Oo, madam. Lumabas ng kwarto si Estela at ang iba pa. Phew. Pagkaalis ng lahat, bumuntong, hininga si Yumi at maingat na ipinaliwanag kay James ang sitwasyon. May tiwala si Yumi sa lalaki, kaya hindi siya nagtago ng anumang detalye sa kanya. Tahimik na tumango si James matapos niyang marinig ang kumpletong salaysay ng pangyayari. Tapos, tinignan niya si Yumi ng mataimtim. MRS Darby, anong gagawin mo kay Debra? Gusto ko siyang pahirapan, nakangiting sabi ni Yumi. Gusto kong pahirapan si Debra, bago siya patayin, nakangiting sabi ni Yumi. Naiinis siya kay Debra. Ang lakas ng loob mong akitin ang asawa ko. Dapat siyang patayin. MRS Darby. Nagulat si James sa narinig. Mabilis niyang kinumbinsi si Yumi.
Hindi mo magagawa yon. Bakit? Kumunot ang noo ni Yumi. Naguguluhan siya. Napangiti si James. Pagkatapos, hininaan niya ang boses at mataimtim na bumulong kay Yumi. Isipin mo, si Debra ay isang kriminal, at personal siyang hinatulan ng emperador ng pagkakulong. Hindi mahalaga kung iuwi mo siya para pahirapan siya. Ngunit paano kung mamatay siya dito sa iyong tahanan? Ano ang mangyayari kung ang kanyang kamahalan nalaman niya? Oh! Nabigla si Yumi matapos niyang marinig na binasa ni James ang sitwasyon. Sa wakas ay kumalma na siya. Ibinigay ni Lord Kenny kay Florian at Yumi ang lahat ng kanilang tinamasa. Kung nagalit sila sa kanya, lahat ng karangyaan na iyon ay mawawala rin. Napaisip si Yumi at nababalisa siya. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Dapat ko ba siyang ibalik sa kulungan? Si Debra ang pinakamahalagang babae ni Daryl, hindi sapat ang pagpapahirap lang para mailabas ang galit ni Yumi. Tumawa si James. Anya, simple lang. Kung gusto mong maging makulit sa kanya, pero ayaw mong ma-guilty, then just leave her to me. Parang may mali siya ang gwapo niyang mukha sa sinabi niya. I can assure you that this woman will suffer a fate worse than death in my hands. Mukhang maganda. Napangiti si Yumi nang marinig iyon. Samantala, nakain na ni Queenie ang Heavenly Flame Core, at hindi nakayanan ng kanyang katawan ang pagkalat nito, kaya kinailangan siyang pagalingin ni Celine. Sa kasamaang palad, nasugatan si Celine sa proseso. Pumayag siya na pagalingin siya ni Daryl dahil desperado na sila, at wala nang ibang paraan. Ginagamot ni Daryl ang mga sugat ni Celine nang makita niya ang isang babae sa gilid ng kanyang mga mata. Siya ay nasa isang mahalagang hakbang sa proseso ng pagpapagaling. Laking gulat ni Daryl nang matuklasan niya kung sino ang babae, na overwhelm siya. Titang na! Walang katapusan ang mga problema ko. Naka-long purple dress ang babae na nagpatingkad sa kanyang balingkinitan at sexing figura. Siya ay may mga maselang katangian, tulad ng isang diwata mula sa langit, ngunit ang kanyang magandang mukha ay mukhang madilim. Ang babaeng iyon ay si Gonggong. Daryl, tingnan natin kung makakatakas ka ngayon. Pagdating ni Gonggong sa harapan ni Daryl, inirapan niya ang lalaki. Ang biglaang pagkamatay ni Emperador Hao Yi ay nagdulot ng kaguluhan sa buong palasyo. Si Gonggong ay lumabas upang imbestigahan ang bagay, gusto niyang maghanap ng mga hinalang tao na maaaring pumatay kay Emperador Hao Yi. Nagulat siya nang mabangga niya si Daryl. Galit na galit si Emperador Hao Yi nang iligtas ni Daryl si Zhu Baiji mula sa kanyang palasyo, at inutusan niya si Gonggong na hulihin silang dalawa. Kahit na hindi kinailangan ni Gonggong na isagawa ang utos ni Emperor Hao Yi pagkamatay nito, natuwa siya nang makita si Daryl. Noong nasa Mount Buzhou sila, nilinlang ni Daryl si Gonggong sa isang pormasyon at nakulong siya doon. Hinding-hindi niya makakalimutan ang kahihiyang iyon. Buzz! Isang malakas na hininga ng aura ang pumuno sa katawan ni Gonggong. Agad niyang itinaas ang malajade niyang kamay at sinampal ng palad si Daryl. Bayaw, mag-ingat ka! Nag-aalalang bulalas ni Queenie. Sabay kagatlabi ni Celine dahil nag-aalala siya para kay Daryl. Hindi man kilala ni Celine si Gonggong, napansin niyang mas mataas ng isang antas ang kanyang lakas kaysa kay Daryl. Ang kanyang biglaang pagputok ng kapangyarihan ay nakakatakot. Titang na! Ang lokong babaeng ito, Gonggong, grabe nakakainis. Maingat na nagmura si Daryl nang mapansin ang pag-atake ng palad. Pagkatapos, mabilis siyang nag-charge pasulong. Sa sumunod na segundo, nagtaas ng kamay si Daryl at sinalubong ang palad ni Gonggong. Naiwasan sana niya ang pag-atake, ngunit natakot siyang masugatan si Celine, kaya nagpasya siyang labanan si Gonggong. Bam! Isang malakas na ingay ang sumabog. Ang malupit na panloob na enerhiya ay tumago sa lugar nang magbanggaan ang dalawang palad. Sabay na ungol ni Daryl at Gonggong. Ang dalawa sa kanila ay itinapon sa himpapawid bago sila itinapon ng mahigit 10 metro pa atras. Ito ay maliwanag na walang sinuman ang may kapangyarihan sa labanan ng palad. Nagulat si Gonggong. Nasa Heaven Ascension level na siya, at libong taon na siyang naglinang. Siya ay pinarangalan pa bilang ang Diyos ng tubig. Paano posibleng mapantayan ni Daryl ang lakas ng atake ng kanyang palad? Hindi pa rin alam ni Gonggong na kahit na si Daryl ay isang level 5 martial emperor,
ang kanyang panloob na enerhiya, ay bumuti ng husto pagkatapos niyang kumuha ng ilang elixir mula sa North Moana Palace ni Emperor Howie. Isang hakbang lang ang layo ng lalaki sa Heaven Ascension level. Nagulat at nahiya si Gonggong kaya sinigawan niya si Daryl. Ilang araw na kitang hindi nakikita at medyo lumakas ang lakas mo. Kahit anong mangyari, kailangan mong lumuhod at sumuko sa akin ngayon. Tara! Sinong may pakialam dyan? Malamig na umungol si Daryl, siya ay walang takot. Galit na galit si Daryl. Halos gawing elixir si Queenie nang bihagin sila ni Megan. Tapos, pinahiya siya ni Kent. Maaaring tiisin ni Daryl ang lahat ng mga pagkakataong iyon. Gayunpaman, hindi na siya nakatiis nang dumating si Gonggong at humarang sa kanya, ang buhay ni Celine at Queenie ang nakataya. Pitang na! Hindi mapapatawad ni Daryl si Gonggong kung hindi niya matrato ang dalawang babaeng iyon sa tamang panahon. Pinisil niya ang kanyang pulso sa galit at nagpadala ng atake ng palad kay Gonggong. Wala ka pang alam, di ba? Ngumuso si Gonggong at sinalubong ang atake ni Daryl. Nagulat siya at nagalit. Laging tumatakbo at nagtatago si Daryl kapag nakikita siya, ngunit parang iba siya noong araw na yon. Nagkusa pa siyang maglunsad ng pag-atake kay Gonggong. Paano niya ito natitiis kung punong-puno na siya ng sarili? Bang! 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 Ang dalawa sa kanila ay patuloy na nagpapalitan ng mga pag-atake sa himpapawid na puno ang espasyo ng kanilang umaalon na hininga ng aura. Nagtiwala si Gonggong sa kanyang mga pag-atake, ngunit napagtanto niyang may mali pagkatapos ng ilang round. Nagulat siya. Ano ang nangyari? Paano niya nabigo na masupil si Daryl, na level 5 Martial Emperor pa lang? Wala pa ring ideya si Gonggong na kahit level 5 na Martial Emperor si Daryl, mayroon siyang purong panloob na enerhiya dahil nilinang niya ang Pure Energy Scripture. Kung ipunin niya ang lahat ng kanyang lakas, matatalo pa niya ang isang cultivator sa antas ng Heaven Ascension. Nag-aalala sina Celine at Queenie habang pinapanood ang tunggalian. Labis silang nag-aalala para kay Daryl. Kinagat ni Celine ang kanyang labi sa pag-aalala habang sinusubukan niyang tiisin ang nagngangalit na kapangyarihan ng Heavenly Flame Core sa kanyang katawan. Kasabay nito, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa matinding labanan sa himpapawid, siya ay lubhang kinakabahan. Napakakapangyarihan ng babaeng yon, ngunit nakakapit si Daryl hanggang ngayon. Natatakot ako na matalo siya kung magpapatuloy ang laban. Buzz! Biglang napuno ng malakas na hininga ng aura ang langit mula sa malayo. Pagkatapos, isang lalaki ang lumundag na parang kulog at kidlat. Kinang na sino yon? Itinagilid ni Daryl ang kanyang ulo upang tumingin, natulala siya. Nakasuot ng gintong baluti ang lalaki. Ang lalaki ay tila mga 33 taong gulang, at siya ay may matatalas na mga katangian. Ang malaespada niyang kilay at kumikinang na mga mata ay nakadagdag sa kanyang hindi masabi na gwapong hitsura. Ang gintong baluti sa kanyang matangkad at tuwid na figura ay naglabas ng panlalaking aura. Gayunpaman, tila ang lalaki ay nakasakay sa isang aso. Bumaba ang tingin ni Daryl sa gulat nang mapansin niyang nakasakay ang lalaki sa isang malaking itim na aso. Isa itong malaking aso, marahil mga 3 metro ang haba. Mukha itong mabangis at puno ng pangil. Nagulat si Daryl sa eksena. Nakasakay ang gwapo at matipunong lalaki sa isang nakakatakot na malaking itim na aso. Mukhang kakaiba silang magkasama, ngunit iyon ang nangyari. Nagulat din si Daryl nang mapagtanto niyang hindi maarok ang lakas ng lalaki. Hindi niya mahulaan ang antas ng kanyang paglilinang. Chinang na! Sino yan? Hindi maipaliwanag na kinabahan sina Celine at Queenie. Grandmaster Erlang. Natigilan din si Gonggong habang binubulong iyon. Ano? Ang taong iyon ba ang tunay na Grandmaster Erlang Yang Jian? Naramdaman ni Daryl na tumunog ang kanyang utak, nataranta siya. Tulala si Daryl, nabigla siya. Laking gulat niya. Sino ang hindi makikinig tungkol kay Grandmaster Erlang? Siya ay isang makasaysayang alamat, halos lahat ay makakakilala sa kanya. Hindi katakatakang mukha siyang makapangyarihan, kahit na nakasakay siya sa isang aso. Iyon siguro ang umaalulong na aso. Kasabay nito, nagulat din si Queenie. Ang lalaki pala ay si Panginoon Erlang. Yan ba ang alamat na si Panginoon Erlang?
Siya ay mukhang makapangyarihan at nakakatakot, talaga. Oo, ang lalaking nakasuot ng gintong baluti ay ang sikat na Panginoon Erlang, Yang Jian. Tulad ni Gonggong, nagsilbi rin si Yang Jian sa ilalim ni Emperor Hao Yi, ngunit mas mataas ang posisyon niya. Nagulat lamang siya sa emperador, at mayroon siyang higit sa 1,000,000 katao sa ilalim niya. Si Yang Jian ang may huli sa North Moana pagkatapos ni Emperor Hao Yi at Cheng Er. Nagulat si Yang Jian sa biglaang pagkamatay ni Emperor Hao Yi. Bumalik lang siya sa palasyo mula sa kanyang ekspedisyon nang marinig niya ang balita tungkol sa pagkamatay ni Emperor Hao Yi. Tapos, nakilala niya si Gonggong. Walang sinabi si Yang Jian, tumango siya kay Gonggong bago siya tumayo sa gilid para manood ng tunggalian. Kahit kakampi niya si Gonggong, masyado siyang mayabang para sumama sa laban. Ayaw niyang magkaroon ng dalawa, laban sa isa kay Daryl. Eto nang sayo. Sigaw ni Gonggong, sinamantala niya ang pagkakataong magpadala ng panibagong pag-atake ng palad nang natulala si Daryl. Buzz! Ang palad ay mayroong panloob na enerhiya ng yin-yang deep sea ni Gonggong. Isa itong teknik na nilinang ni Gonggong. Siya ang Diyos ng tubig, at ang pamamaraang iyon ay ang pinakadalisay at pinakapinungyin pamamaraan. Ang pag-atake ay nagdulot ng pangit na hangin sa loob ng 100 metro sa paligid niya. FCK. Walang katapusan, hindi ba? Nasayang diyan ang atensyon ni Daryl, kaya nagalit siya nang bigla siyang inatake ni Gonggong. Basag! Isang malakas at malutong na umalingaw-ngaw nang lumitaw ang sibat na may palakol sa kamay ni Daryl. Sa sandaling lumitaw ang sandata, biglang sumabog si Daryl. Napuno ng amoy ng dugo ang hangin. Yan ba ang sandata ni Lubu? Ang sibat na may palakol. Napakagatlabi si Gonggong sa determinasyon nang makita ang sibat na may palakol, mukhang maswerte siya noong araw na yon. Hindi lang niya matuturuan ng leksyon si Daryl, ngunit nagkaroon din siya ng pagkakataong makuha ang sibat na may palakol. Tuwang-tuwa si Gonggong habang iniisip ito. Gumalaw siya sa isang nakakagulat na bilis habang nilalabanan niya si Daryl ng mabangis. Malamig na pawis ang namumuo sa mukha ni Celine at Queenie, lalo na sa magandang mukha ng una, mukhang balisa siya. Walang kalaban-laban si Daryl kay Gonggong kahit na mayroon siyang sibat na may palakol. Nakakandado ang tingin ni Yang Jian kay Daryl habang nakangiti ito. Iyan ay kawili-wili. Ang batang ito ay hindi hihigit sa 1 antas 5 Martial Emperor, at nasa kanya ang sibat na may palakol. Lumipas ang kalahating oras sa isang kisap mata, sinubukan ni Gonggong ang kanyang makakaya, ngunit gayon paman, hindi niya nasupil si Daryl. Panginoon Erlang! Nataranta si Gonggong at sinigawan si Yang Jian. Siya si Daryl. Siya ang nagpalabas kay Zubeji. Gusto ko siyang ibalik sa palasyo. Panginoon Erlang, parang awamon ay tulungan mo ako. Maaaring masupil ni Gonggong si Daryl kung mauubos niya ang kanyang panloob na enerhiya, ngunit napakalaking halaga ang babayaran para doon. Mapanganib niyang maubos ang kanyang panloob na enerhiya kung gagawin niya iyon. Si Gonggong ay isang mayabang na babae. Hindi niya naisip na kailangan niyang gamitin ang alinman sa kanyang mga trompeta para harapin si Daryl. Higit sa lahat, nandoon si Yang Jian para manood ng tunggalian. Sobrang nakakahiya naman kung ubusin niya ang lakas niya para lang talunin si Daryl. Mas mabuting humingi ng tulong kay Yang Jian para magawa niya ang mga bagay ng mahusay. Ano? Sina Yang Jian at Gonggong ay nasa iisang bangka. Biglang nagbago ang mukha ni Daryl pagkatapos niyang marinig iyon. Akala niya ay magkakilala lang sila. Hindi gaanong pinansin ni Daryl ang kakayahan ni Yang Jian, bagamat nabigla siya sa lakas ng lalaki. Hindi niya inaasahan na hihingi si Gonggong ng tulong kay Yang Jian. FCK, sino ang makakatalo kay Panginoon Erlang? Natulala din sina Celine at Queenie. Napakagaling, mahinang sagot ni Yang Jian. Pagkatapos, tumalon siya sa ere at dumiretso kay Daryl. Ilang segundo lang ay dumating na si Yang Jian sa harap ni Daryl. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa makapal na paghamak. Napakabait na lalaki, nakakatuwang makita kung paano ka makipaglaban kay Gonggong sobra tagal ngayon, sumuko at isuko ang iyong sarili. Buzz! Si Yang Jian ay naglabas ng nakakatakot na hininga ng aura, at ang nakapaligid na hangin ay tila tumahimik kaagad. Ang kanyang nakakatakot na aura ay hindi maarok, ang mapang-aping epekto nito ay kakilakilabot.
Sa sumunod na segundo, dahan-dahang itinaas ni Yang Jian ang kanyang kanang kamay at pinaulanan ng palad si Daryl. FCK! Ang bilis naman. Nagulat si Daryl nang maramdaman ang bilis ng kidlat ni Yang Jian, wala siyang oras para umiwas. Kaya naman, mahigpit niyang hinawakan ang sibat na palakol para subukang maiwasan ang pag-atake. Daryl hindi ito basta-basta, inipon niya lahat ng panloob na enerhiya niya para ipagtanggol ang sarili niya. Bang! Ang lakas ng palad ni Yang Jian ay humampas sa sibat na may palakol. Damang-dama ni Daryl ang bumubulusok na kapangyarihang sumugod sa kanya, bumuntong hininga siya at umatras ng 12 hakbang paatras. Ramdam niya ang pag-agos ng dugo sa kanyang katawan, ngunit pinigilan niya iyon. FCK! Masyadong nakakatakot ang kapangyarihan ni Yang Jian. Halos hindi mapigilan ni Daryl ang pag-atake sa kanyang palad kahit na nakuha na niya ang lahat ng kanyang panloob na enerhiya. Lalong kinabahan sina Selene at Queenie, halos lumukso ang kanilang mga puso sa kanilang mga lalamunan. Ngumiti si Gonggong. Alam niya na hindi magkakaroon ng pagkakataon si Daryl kapag kumilos si Panginoon Erlang. Gayunpaman, nagulat siya na maaari niyang harangan ang pag-atake ni Yang Jian. Para naman kay Yang Jian, nasuspinde siya sa kalagitnaan ng hangin, tumingin siya sa kanya sarili. Gayunpaman, siya ay medyo nabigla, nagtatakang tumingin siya kay Daryl. Napakabuting bata. Nagulat ako na mapipigilan mo ang pag-atake ng palad ko. Ibinigay ni Yang Jian kay Daryl ang taas-baba, habang tumatango siya ng kanyang pagsang-ayon. Pinindot ko. Isang mahabang itim na sandata ang lumitaw sa kamay ni Yang Jian. Isa itong sibat. Sa unang tingin, medyo kamukha ito ng sibat na may palakol sa kamay ni Daryl, ngunit mayroon itong 3 matalas na talim, at bawat isa sa kanila ay inukit ng isang higanteng sawa. Ang sandata ay tinawag na isang dobleng talim ng tabak. Ang sandata ni Yang Jian ang 3 talim ng tabak ay hindi isang dakilang sandata na bibilang ito sa kategoryang lila, at kilala ito bilang pinakamakapangyarihan sa kategoryang iyon. Ang temperatura sa paligid ay tila bumaba ng husto sa sandaling inilabas ni Yang Jian ang sandata. Aba! Magkahawak kamay sina Selene at Queenie, nag-aalala sila para kay Daryl. Todo-todo si Daryl para pigilan ang pag-atake sa palad ni Yang Jian. Natakot sila na malalagay siya sa matinding panganib kapag nabunot na ng kanyang kalaban ang kanyang sandata. Go! Malamig na pawis ang bumuhos sa noo ni Daryl habang kinakabahan niyang nilunok ang kanyang laway nang maramdaman niya ang fighting spirit kay Yang Jian. Ay, mahal! Si Yang Jian ay seryoso, natakot si Daryl na hindi niya mapigilan. Buzz! Hindi nag-aksaya ng oras si Yang Jian sa kalokohan. Ikinumpas niya ang sandata, at ang isang dobleng talim ng tabak ay napaungol ng malakas, ang tunog ay maaaring mataranta ang mundo. Pagkatapos, isang bahid ng gintong liwanag ang pumunit sa hangin at papalapit patungo kay Daryl. Si Daryl ay walang oras para mag-isip, mabilis niyang inipon ang kanyang panloob na enerhiya, upang labanan ang pag-atak gamit ang kanyang sibat na may palakol. Bang! Ang ginitong liwanag ay tumama sa sibat na palakol. Isang mahinang ungol ang pinakawalan ni Daryl. Nagulat siya, halos 100 metro siyang itinapon paatras bago siya bumagsak sa lupa. Naubos na ni Daryl ang kanyang panloob na lakas nang harangin niya ang pag-atake ng palad ni Yang Jian kanina. Kaya, hindi niya nagawang pigilan ang sandata ni Yang Jian. Pagkatapos ng lahat, kinailangan ni Daryl na labanan ang sikat na Panginoon na Erlang. Daryl! Bayaw! Bulalas ni Selene at Queenie nang makita ang pagkatalo ni Daryl. Gusto nilang sumugod sa tabi ni Daryl at tingnan ang mga sugat nito, ngunit napakahina nilang tumayo. Lalaki! Pinag-aralan ni Yang Jian si Daryl bago niya ito kinutya. Yan na lang ba ang mayroon ka? Bumangon ka at magpatuloy. Hinawakan ni Yang Jian ang kanyang isang 3 talim ng tabak habang dahan-dahang naglakad patungo kay Daryl. Napuno ng kanyang nakakatakot na aura ang kagubatan. Go! Si Daryl ay natakot, maingat niyang napalunok ang kanyang laway. Nag-ungol siya tungkol sa kanyang masamang kapalaran sa kanyang puso. Maghintay ka! Humingi ng awa si Daryl nang makalapit si Yang Jian. Sigaw niya, Panginoon Erlang, sumuko na ako. Itigil na natin ang pag-aaway, pakiusap. Si Daryl ang Sectmaster ng Elysium Gate, at mas gugustuhin niyang mamatay kaysa sumuko.
Gayunpaman, wala siyang pagpipilian dahil ang lakas ng Panginoon Erlang ay hindi maarok. Magpapakamatay kung ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa kanya. Si Panginoon Erlang ay isang kilalang mandirigma sa loob ng libu-libong taon, hindi nahiya si Daryl na umamin ng pagkatalo sa napakalakas na kalaban. Higit sa lahat, nasa panganib si Selene. Kailangan pa rin niya si Daryl para gamutin siya. Hush! Naningkit ang mga mata ni Yang Jian nang marinig niya ang mga salita ni Daryl. Itinaas niya ang kanyang kamay at inilagay ang 3 talim ng tabak. Si Yang Jian ay isang makasarili na tao. Hindi niya inakala na isang hamon ng labanan si Daryl, kaya walang kabuluhan ang pagpupursige nang humingi ng awa at sumuko ang binata. Pagkatapos nito, iniling ni Yang Jian ang kanyang ulo at sumulyap kay Gonggong. Maaari kang magpasya kung ano ang susunod na gagawin. Tumango si Gonggong, tuwang-tuwa siya at masaya. Iyon ang inaasahan niya, masusupil ni Panginoon Erlang si Daryl sa 2 galaw lang. Natuwa si Gonggong, akmang lalapitan niya si Daryl. Maghintay ka. Biglang sumigaw si Daryl. Tiningnan niya si Yang Jian na may taos-pusong ekspresyon sa kanyang mukha. Panginoon Erlang, ikaw ay isang hindi matitinag at makapangyarihang tao. Mayroon akong isang taos-pusong kahilingan. Sana ay matulungan mo ako. Anong kalokohan ang ginagawa ng batang ito? Tumayo si Gonggong, nagsalubong ang mga kilay niya. Pagkatapos, lumingon siya kay Yang Jian at sinabing, Panginoon Erlang, si Daryl ay isang tuso at mapanlinlang na tao. Huwag kang magtiwala sa kanya. Ikinaway lang ni Yang Jian ang kanyang kamay. Ayos lang. Pagkatapos, tumingin si Yang Jian kay Daryl at sinabing, ano ang kahilingan mo? Sabihin mo sa akin. Phew. Huminga ng malalim si Daryl at dahan-dahang itinuro ang daliri kay Selene na nasa hindi kalayuan. Sabi niya, pinahirapan ng bunganga ng makalangin na apoy ng ikaibuturan ang kaibigan ko. Nasa panganib pa rin siya at kailangan ko muna siyang pagalingin. Sana ay maawa ka at payagan mo akong iligtas muna siya. Taimtim na pakiusap ni Daryl. Basta pumayag ka, gagawin ko lahat ng hiling mo sa akin pagkatapos ko siyang mailigtas. Siya. Nanginginig si Selene habang umiinit ang kanyang puso. Naantig siya ng husto. Masyadong maalalahanin si Daryl kahit na siya ay nasa kalagayan. Maaari kang mangarap. Lumapit sa kanya si Gonggong na may pagtatampo. Bakit naman natin pakialaman ang buhay ng isang babae? Itigil mo na ang kalokohan at sumama ka sa amin. Kinuha niya ang malambot niyang latigo na parabang itali si Daryl. Masyadong impersonal ang babaeng ito. Nagalit si Daryl pero hindi niya pinansin. Itinuon niya ang kanyang mga mata kay Yang Jian. Napakagaling! Huminga ng malalim si Yang Jian at tumango kay Daryl. Hindi ka nataranta kahit na nasa panganib, at ikaw ay isang taong maalalahanin. Bihira ang makakita ng taong napakagaling at mabait. Sige at pagalingin mo sila, walang mang-istorbo sa iyo habang nandito ako. Walang pakialam si Yang Jian kay Daryl. Gayunpaman, nagbago ang kanyang opinyon sa lalaki nang mapansin niya ang pagiging maalalahanin niya, kahit na siya ay nasa isang desperado na sandali. Balisa si Gonggong. Panginoon Erlang. Pinutol siya ni Yang Jian bago niya matapos ang kanyang pangungusap. Wala nang ibang masabi si Gonggong nang makapagdesisyon na si Panginoon Erlang, kaya tumabi siya. Kahit na nagsilbi sila kay Emperor Howie, si Yang Jian ay may mas mataas na kapangyarihan at katayuan kaysa kay Gonggong. Hindi nag-aksaya ng panahon si Yang Jian, sumenya siya kay Daryl. Bilisan mo, hindi na makakatagal ang kaibigan mo. Salamat, Panginoon Erlang. Tuwang-tuwa si Daryl. Pinagdikit niya ang kanyang mga kamao para magbigay galang kay Yang Jian bago siya sumugod kay Selene at Queenie. Agad siyang umupo nang nakakrus ang paa sa harap ni Selene at ngumiti. Sabi niya, magsimula na tayo. Parang nakaka-relax si Daryl pero maputla ang mukha niya at nanghihina siya. Siya ay nasugatan matapos niyang subukan ang kanyang makakaya upang labanan ang 2 pag-atake ni Yang Jian. Gayunpaman, hindi ito nakaapekto sa kanyang intensyon na iligtas si Selene. Kailangan niya ang White Lily Cold Flame para maalis ang Heavenly Flame Core sa kanya, hindi na niya kailangang gamitin ang kanyang panloob na enerhiya. Tumango si Selene. Tapos, kinagat niya ang kanyang labi ng dahan, ayos ka lang ba?
Kahit na mukhang relaxed si Daryl, alam ni Celine na tiyak na nagtamo si Daryl ng malubhang pinsala. Ang kanyang pagiging maalalahanin ay nagpakilos sa kanya. Di nagtagal, sinimulan ni Daryl na tanggalin ang makalangit na apoy sa ikaibuturan. Ang kanyang kanang kamay ay marahang inilagay sa ibabaw ng larangan ng enerhiya ni Celine. Bahagyang nanginig si Celine nang maramdaman ang init mula sa kamay ng lalaki. Hindi na siya nag-aatubili tulad ng dati, at nakaramdam pa siya ng dampi ng tamis. Napangiti din si Queenie na nasa tabi niya. Pinagmamasdan ni Gonggong mula sa malayo na may naiinip na tingin. Hindi niya mailabas ang kanyang galit dahil naroon si Yang Jian. Unti-unting lumipas ang oras. Si Yang Jian at si Panginoon Erlang, at isa siyang tumupad sa kanyang pangako. Tahimik siyang nanatili sa gilid habang tinulungan ni Daryl si Celine para tanggalin ang makalangit na apoy sa ikaibuturan sa kanya. Matangkad siya at mayabang na parang guardian. Maya-maya, sa wakas ay nagawa ni Daryl na paalisin ang makalangit na apoy sa ikaibutuan sa katawan ni Celine. Ang katangi-tanging mukha ni Celine ay naibalik sa isang kulay rosas na lilim nang wala ang nagbabagang init na nagpahirap sa kanya. Siya ay tumingin sa hindi maipaliwanag na kakit-akit. Phew! Nakahinga ng maluwag si Daryl. Sa wakas ay nakadama siya ng tunay na kalmado. Sa wakas nalutas na ang issue. Pagkatapos noon, tumayo si Daryl at muling nagbigay galang kay Yang Jian. Pasasalamat niyang sinabi, "Salamat, napakagalin mo Panginoon Erlang." Ipinahayag ni Daryl ang kanyang taos-pusong pasasalamat. Kay Panginoon Erlang ay napabalitang matuwid at mayabang, at totoo nga. Kahit na magkampi sina Yang Jian at Gonggong, hindi ito nakaapekto sa pasasalamat ni Daryl sa kanya. Tumango si Yang Jian, nanatiling diretso ang gwapo niyang mukha. Bilang sikat na Panginoon Erlang, sanay na si Yang Jian sa makapal na muka. Anong kalokohan ito? Ungol ni Gonggong habang naiinip na naglalakad papunta kay Daryl. Nailigtas mo ang kaibigan mo. Ngayon, sumama ka sa akin. Gustong patayin ni Gonggong si Daryl at ilabas ang kanyang galit, ngunit nagbago ang isip niya pagkatapos niyang makita ang sibat na may palakol. Gayunpaman, nahiya si Gonggong na agawin ang sibat na palakol kay Daryl noon. Kaya naman, gusto niyang bawiin si Daryl at pagkatapos ay kunin ang sibat na palakol kapag nagkaroon siya ng pagkakataon na gawin yon. Gonggong? Ngumiti ng mapait si Daryl kay Gonggong. Wala naman tayong masyadong awayan sa isa't isa. Hindi mo naman kailangang maging matigas sa akin, di ba? Parang nawalan ng magawa si Daryl nang sabihin niya iyon. Paanong magkaiba silang dalawa kahit na nagsilbi sila sa iisang Panginoon, si Emperor Howie? Si Yang Jian ay matuwid, ngunit si Gonggong ay napakakitid ng pag-iisip. Sabay tigilan mo ang kalokohan. Masyadong tamad si Gonggong para pag-isipan pa ito. Bilisan mo at sumama ka sa akin. Inunat niya ang malajade niyang kamay para hawakan si Daryl. Panginoon Erlang, Gonggong. Biglang sumigaw mula sa malayo ang isang maharlika na guwardya mula sa hilagang Moana. Siya ay humihingal, nasasabik siya, ngunit medyo komplikado ang pakiramdam niya. Pagdating niya, pinagdikit ng guwardya ang kanyang mga kamao at nagbigay galang kay Yang Jian. Umungol siya, nakahanap ako ng bakas sa biglaang pagkamatay ni Emperor Howie. Aba! Nagpalitan ng tingin sina Yang Jian at Gonggong. Tuwang-tuwa silang dalawa. Nataranta sila sa biglaang pagkamatay ni Emperor Howie. Sa wakas, nagkaroon ng bakas. Nakaramdam si Daryl ng matinding kirot sa kanyang dibdib. O hindi. Paano sila nakahanap ng bakas? Sigurado akong wala akong iniwan na bakas noong ginawa kong si Raulo, si Emperor Howie. Bumilis ang tibok ng puso ni Daryl. Hindi ako ang bakas na kinuha niya, tama? Hindi pwede. Uminom lang ako ng elixir at pills nang lumabas ako sa paglilinang ng selda ni Emperor Howie. Sigurado akong wala akong iniwan na bakas. So, natuklasan mo ang dahilan ng pagkamatay ng Emperor. Tara na! Malamig na sabi ni Yang Jian. Pagkatapos, tumalon siya sa kanyang howling celestial dog at nagmamadaling pumunta sa palasyo. Tapikin, tapikin, tapikin! Sinamantala ni Gonggong ang kawalang ingat ni Daryl, inabot nito, at tinatakan ang acupoints nito. Hindi rin nakaligtas sina Celine at Song Qian, dahil ganoon din ang ginawa niya sa kanila. Ibalik mo silang lahat.
Bahagyang nakaawang ang mga labi ni Gonggong habang inihahatid ang utos sa kapitan ng maharlikang gwardya. Mabilis na tumugon ang kapitan. Oo, Gonggong. Pagkatapos ay naglakad siya papunta kay Daryl at itinali ito. Oh. Walang magawang tumingin si Daryl kay Gonggong at sinabing, Gonggong, sabi mo ako lang ang kukunin mo. Inosente silang dalawa. Ngumuso si Gonggong at ninisyan siya. Sa tingin mo ba ay may karapatan kang makipag-ayos ng anumang mga tuntunin sa akin? Nagalit si Daryl, pero sabay-sabay sobrang nanlumo din siya. Si Gonggong ay isang hindi makatwirang tao, kahit na siya ang Diyos ng tubig. Gonggong, mag-ingat ka. Tingnan natin kung paano kita tratuhin kapag nahulog ka sa mga kamay ko. Hindi na abala si Gonggong sa kawalang kasiyahan ni Daryl. Tinapik niya ang kanyang mga daliri sa lupa, at nagmamadaling tinungo ang palasyo. Ang kapitan ng Royal Guard ay sumunod na malapit sa kanyang likuran, habang hinahawakan niya sina Daryl, Selene at Queenie. Hindi nagtagal, dinala silang tatlo sa hilagang Moana Palace. Bukang liwayway noon, at unti-unting lumiwanag ang langit, hindi agad nakulong si Daryl at ang mga babae. Dinala sila sa silid ng emperador, na siya ring paglilinang ng selda. Hiss! Napasinghap ng malamig na hangin si Daryl nang makita ang eksenang nasa harapan niya. Sa harap ng silid ay maraming maharlikang gwardya na nakasuot ng itim na baluti. Nagmukha silang solemn sa kanilang mahabang sable. Ang hangin ay napuno ng matinding kalungkutan at layunin ng pagpatay. Tahimik na pumila ang mga opisyal ng sibil at militar. Hubby! Malungkot na sigaw ang nanggaling sa silid, boses yon ni Chang'er. Pawisan ang mga palad ni Daryl. Kung natuklasan nila na pinatay niya si Emperor Hauyi, nag-aalala siya na ang buong kontinente ng World Universe ay madawit. Hindi nagtagal, dinala si Daryl at ang mga babae sa silid. Hinawakan ni Chang'er ang katawan ni Emperor Hauyi sa kanyang mga braso sa jade platform sa gitna ng silid. Walang tigil ang pag-agos ng luha sa kanyang pisngi, nadurog ang puso ni Chang'er. Si Yang Jian, Gonggong, at iba pang opisyal ng sibil at militar ay nakatayo sa tabi niya, lahat sila ay mukhang napakalakas. Muntik nang bumagsak si Chang'er. Sina Chang'er at Emperor Hauyi ay namuhay ng magkasama sa loob ng libu-libong taon. Inakala ni Chang'er na makakasama niya si Emperor Hauyi sa buong buhay niya, hindi niya inaasahan na bigla na lang mamamatay ang kanyang asawa. Pakiramdam ni Chang'er ay parang bumaliktad ang kanyang mundo. Kamahalan. Hubby, huwag mo akong takutin. Buksan mo ang iyong mga mata, pakiusap. Malakas na sigaw ni Chang'er. Hindi napigilan ang kanyang mga luha nang maalala niya ang mga panahong magkasama sila. Asawa, sabi mo hanggang nuhay kang mananatili sa akin. Hindi kita hahayaang mamatay, no? Lumambot ang boses niya, at patuloy na nanginginig ang katawan niya. Si Yang Jian, Gonggong at ang iba pa ay tahimik habang pinapanood ang nagdadalamhating si Chang'er, napakalungkot nila. Napalunok. Napalunok ng laway si Daryl na kinakabahan nang bumagsak ang mga mata niya kay Chang'er. Si Chang'er ay ang Moon Palace Fairy, talaga. Ang kanyang kaakit-akit na mga kurba at marangal na ugali ay nananatiling kaakit-akit kahit na siya ay nalulungkot. Tinitigan ni Daryl si Chang'er, napabuntong hininga ang paningin niya. Wow! Dahan-dahang lumingon si Chang'er nang maramdaman ang titig ni Daryl. Puno ng luha ang kanyang mga mata nang tumingin sa kanya. Daryl? Kumunot ang noo ni Chang'er. Yung maganda niyang mukha parang nahihiya at galit. Ilang buwan na ang nakalipas, pinalaya ni Daryl si Zhu Beiji. Noong panahong iyon, ginamit ng lalaki ang transfiguration powder at nagpanggap na Emperor Hauyi. Hindi makakalimutan ni Chang'er kung paano siya niloko nito. Anong problema? Isang malamig na boses ang umalingaw-ngaw mula sa bibig ni Chang'er. Ang kanyang makapangyarihang aura ay lampas sa pagdududa ng sinuman. Lady Chang'er. Lumapit si Gonggong at magalang na sinabi, kanina lang ako nagpapatrol at nakita ko si Daryl, kaya hinuli ko na siya. Hinayaan ni Daryl si Zhu Beiji, kaya siya ay isang kriminal. Tahimik na tumango si Chang'er. Pagkatapos, winagayway niya ang malajade niyang kamay. Ilok mo siya. Kung nangyari iyon ng mas maaga, siguradong gagawa si Chang'er ng paraan para maturuan ng leksyon si Daryl. Gayunpaman, si Emperor Hauyi ay namatay lamang, wala siyang pusong gumawa ng anuman dahil nalulungkot siya.
Oh, Lady Chang'er, sagot ni Gonggong. Pagkatapos, sumandal siya at bumulong sa tenga ni Chang'er. Lady Chang'er, bakit hindi mo ako hayaang tanungin si Daryl? Isang mahinang tipid ng ngiti ang ipinakita ni Gonggong nang magmungkahi. Kung makukulong si Daryl, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong agawin ang Heavenly Halberd. Makukuha lang niya ang pagkakataong iyon kung nasa kamay niya si Daryl. Hindi sumagot si Chang'er sa kanya. Naglakad si Yang Jian patungo sa kapitan ng Royal Guard at nagtanong, sinabi mo na nakakita ka ng clue sa pagkamatay ng kanyang kamahalan. Ano ito? Phew. Huminga ng malalim ang kapitan ng Royal Guard at itinuro ang Jade Platform sa ilalim ni Emperor Hao Yi. Grandmaster, ang clue ay nasa Jade Platform sa ilalim ng katawan ng kanyang kamahalan. Noong ang kanyang kamahalan ay namamatay, nag-ukit siya ng ilang salita sa Jade Platform. Sumimangot si Yang Jian at naiinip na nagtanong, ano ang mga salita? Ang mga salitang inukit ng kanyang kamahalan ay pawis na pawis ang kapitan. Kinakabahan niyang sinulyapan si Chang'er at saka hininaan ang boses. Ang mga salita ay sina Zhu Beiji at Chang'er. Kinabahan ang kapitan, pakiramdam niya ay lalabas na ang puso niya sa lalamunan niya. Hindi siya tanga. Alam niyang hindi basta-basta iyon nang makita niya ang mga nakaukit na karakter na iyon. Wala siyang sinabi kahit kanino tungkol dito, tinakpan niya sila ng katawan ng emperador at hinanap si Yang Jian. Ang katayuan ng lalaki ay pangalawa lamang sa emperador. Siya lang ang makakapagtanong kay Chang'er. Ano? Nagulat si Yang Jian nang marinig yun, hindi makapaniwalang tumingin siya kay Chang'er. Lady Chang'er. Malamig na sinabi ni Yang Jian, sana maipaliwanag mo yon. Nalipat ang atensyon ng lahat kay Chang'er. Magpaliwanag. Nanginig si Chang'er, at mukhang nalilito siya. Anong gusto mong ipaliwanag ko? Kinausap ng kapitan si Yang Jian sa maliit na boses, kaya walang nakarinig sa kanya. Kaya naman natigilan si Chang'er, nang tanungin siya ni Yang Jian ng paliwanag. Lumakad pasulong si Yang Jian at binuhat ang katawan ni Emperor Hao Yi. Pagkatapos, itinuro niya ang sulat sa Jade Platform. Paano mo ipapaliwanag ito? Ano? Tiningnan ni Chang'er ang mga salita, nabigla siya. Aba! Nagkagulo ang lahat sa kwarto. Nakita nila ang mga salitang Zhu Beiji, Chang'er, na nakaukit sa Jade Platform. Ito ay malinaw na nakasulat na may malalim na panloob na enerhiya. Maliwanag na si Emperor Hao Yi ang nag-ukit nito bago siya namatay. Ang Jade Platform ay para sa paglilinang, at ito ay ginawa 10,000 taon. Mahirap iyon, kaya kahit na ang Martial Emperor o Heaven Ascension Elite ay hindi makakagawa nito. Si Emperor Hao Yi lang ang makakagawa niyan. Ilang sandali, pinag-usapan ng lahat ang mga salitang binitawan ni Emperor Hao Yi. Anong problema? Paano nakaukit ang mga salitang ito sa Jade Platform? Remember that time when Zhu Beiji offended Empress Chang'er? And Emperor Hao Yi trapped him in the formation. Nagde-date ba sina Empress Chang'er at Zhu Beiji noon? At hindi sinasadyang nakita sila ng kanyang kamahalan, at iyon ang dahilan kung bakit siya namatay. Ang mga talakayan ay nasa napakalambot na tono, ngunit malinaw na naririnig sila ni Chang'er. Namula si Chang'er, at tumunog ang kanyang utak. Nataranta siya. Paano ito nangyari? Kami ni Zhu Beiji ay inosente dito. Bakit iniukit ng kanyang kamahalan ang ating mga pangalan sa Jade Platform? Sa loob ng ilang sandali, ang kapaligiran sa silid ay napakalubha. Natawa si Daryl sa kanyang puso. Yan ba ang clue? Nahulaan ni Daryl na ang emperor ay malamang na nahulog sa kanyang boses na daya. Narinig niya siguro na nagde-date sina Zhu Beiji at Chang'er. Pagkatapos, inukit niya ang kanilang mga pangalan sa Jade Platform gamit ang kanyang mga daliri. Nang lumingon si Emperor Hao Yi at napagtanto na si Daryl lang ang tao doon, huli na ang lahat. Yang Jian. Nabawi ni Chang'er ang kanyang sentido at tahimik na tumingin kay Yang Jian. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin? Isang hakbang pasulong si Yang Jian, siya ay isang kahanga-hangang figura. Sa palagay ko ay hindi ko na kailangan pang ipaliwanag ang tungkol dito. Dapat ay mas alam mo. Bakit inukit ng kanyang kamahalan si Zhu Beiji at ang iyong pangalan sa Jade Platform?
Naging malamig ang boses ni Yang Jian habang nakatitig kay Chang'er. Sinabi niya, bakit hindi mo sabihin sa amin kung ang pagkamatay ng kanyang kamahalan ay may kaugnayan sa iyo? Gayon din, nakatago ba si Zhu Baiji sa palasyo? Ikaw. Kinilig si Chang'er nang marinig niya ang mahigpit na tanong ni Yang Jian. Nagalit siya habang nakaturo kay Yang Jian. Yang Jian, masyado kang mayabang. Bilang asawa ni Emperor Hao Yi, napahiya si Chang'er nang tanungin siya ni Yang Jian sa harap ng napakaraming tao. Higit sa lahat, siniraan pa ni Yang Jian si Zhu Baiji at ang kanyang pangalan. Hindi na niya kinaya. Si Yang Jian ay nanatiling walang takot at pinanatili ang kanyang malungkot na mukha, kahit na naramdaman niya ang galit ni Chang'er. Phew! Napailing si Daryl. Gaya nga ng inaasahan niya, naglakas loob pa si Grandmaster Erlang na tanungin si Chang'er. Napabuntong hininga ang daan-daang opisyal ng sibil at militar sa kanilang paligid. Sa isang banda ay si Empress Chang'er, ang ina ng mundo. Sa kabilang banda ay si Grandmaster Erlang, na may mataas na katayuan. Hindi sila nangahas na saktan ang alinman sa kanila. Sa ilang sandali, ang kapaligiran sa silid ay tila sobrang madilim. Yang Jian. Biglang humakbang ang isang matangkad at matipunong figura. Nanlaki ang kanyang mga mata sa galit habang sinisigawan niya si Yang Jian, masyado kang matapang. How dare you slander the Empress? What's your intention? Ang tao ay may hawak na isang pares ng higanting martilyo, matangkad siya na para siyang burol. Mayroon din siyang mapang-api na aura, siya ay kasing bangis ng isang multo mula sa impyerno. Si Eli yun. Si Eli ay isang sikat na mandirigma noong unang panahon at libu-libong taon na siyang naglinang. Sa mga makasaysayang materyales ng tatlong kaharian, minsang pinuri ni Cao si Eli bilang ang matagal ng Eli, ganyan kagiting si Eli. Si Emperor Hao Yi ay may ilang matatapang na mandirigma, nauna si Grandmaster Erlang, at si Eli ay nasa pangalawang pwesto. Gayunpaman, ang huli ay bihirang makialam sa mga usaping pampulitika. Sa halip, inilagay siya sa tabi ni Chang'er para protektahan siya. Siya ang bodyguard ni Chang'er. Kahit mukhang mabangis si Eli, maalaga siyang tao. Alam niyang mahal na mahal ni Chang'er at Emperor Hao Yi ang isa't isa, at hinding-hindi manloloko ang Empress kay Emperor Hao Yi. Sa makatuwid, hindi niya matanggap na walang awa na tinanong ni Yang Jian si Chang'er sa publiko. Si Eli ang tanging tao sa North Moana na maglalakas loob na hamunin si Yang Jian. Tinitigan niya si Yang Jian habang sumisigaw, paano mo masasabi na si Lady Chang'er ay nililigawan si Zhu Baiji sa pamamagitan lamang ng mga salitang ito? Yang Jian, masyado kang mayabang. Huwag mo lang siraan si Lady Chang'er kung wala ka. Ano mang ebidensya? Sai! Ngumuso si Yang Jian sa komento ni Eli, na natiling patayo ang kanyang gwapong figura. Mahina niyang sinabi, ako ay palaging matuwid. Iniimbestigahan namin kung ano ang sanhi ng biglaang pagkamatay ng emperador, kaya huwag kang magdaldal. Totoo yon, si Yang Jian ay isang matuwid na tao, hindi niya kayang tiisin ang anumang bagay na hindi makatarungan. Napakahusay ng pakikitungo ni Emperor Hao Yi kay Yang Jian, kaya labis siyang nalungkot sa biglaang pagkamatay ng emperador. Hindi matanggap ni Yang Jian ang katotohanang pumanaw na ang emperador, kaya lihim siyang nanumpa na susubaybayan niya ang mamamatay tao anuman ang kahihinatnan nito. Kahit na si Chang'er ang suspect, dapat niyang imbestigahan ng maigi ang issue. Matuwid? Natigilan sandali si Eli bago siyang umisi, huwag kang umarteng inosente, Yang Jian. Alam ng lahat na ikaw ang pinakamakapangyarihan pagkatapos ng emperor. Ngayon, sabihin mo sa akin, inukit mo ba ang mga salitang ito para i-frame ang Empress? Lalong tumapang si Eli habang umungol, sisihin mo ang Empress para kunin siya para walang makakontrol sa iyo sa North Mona. Tapos, pwede kang umakyat sa trono at pumalit sa Emperor, di ba? Hinala ko na ikaw ang isa na pumatay sa kanyang kamahalan. Ito siguro ang iyong sabuatan. Walang sinabi si Chang'er. Napakagatlabi siya habang nanginginig sa galit. Ganon din ang iniisip niya. Nasiyahan si Yang Jian sa isang kagalang-galang na posisyon sa Royal Palace, kaya kung mamatay si Emperor Hao Yi, siya ang magiging pinakamakapangyarihang kandidato para maging susunod na emperador. Sa makatuwid, maaaring sinaktan niya si Emperor Hao Yi, at pagkatapos ay kinuwadro si Chang'er. Iyon ay isang bagay na malamang na mangyari.
Gayunpaman, kahit na malayo si Yang Jian, tapat siya kay Emperor Howie. Bakit niya gagawin yon? Kung hindi si Yang Jian, sino kaya ang totoong mamamatay tao? Kalokohan! Sumimangot si Yang Jian. Siya ay galit na galit, malamig niyang tinignan si Eli. Napakabait sa akin ng kamahalan, bakit ko siya sasaktan? Huwag mo akong sisihin. Natawa si Eli habang namumuo ang galit sa kanyang puso. Yang Jian, sinabi mo bang sinisisi kita para dito? Kung ganoon, paano mo sinisiraan si Lady Chang'er kay Zhu Beiji? Tumayo ang lalaki sa harap ni Chang'er habang sinasabi niya, kahit anong gawin mo ngayon, huwag kang mangahas na saktan si Lady Chang'er maliban na lang kung tatapakan mo muna ang patay kong katawan. Hindi mapag-aalinlanganan ang kanyang tono. Phew! Huminga ng malalim si Yang Jian, ngunit hindi na siya nagsalita pa. Itinuro niya ang mga salita sa Jade Platforma, at sinabing, humiling ka sa akin ng ebidensya, narito ang mga ito. Eli, maaari mong sabihin na inukit ko ang mga salitang ito, o siniraan ko ang Empress, ngunit dapat bigyan tayo ng paliwanag ni Lady Chang'er ngayon. Mukhang matatag si Yang Jian nang sabihin niya iyon. Biglang napatingin ang lahat kay Chang'er. Yang Jian. Napakagatlabi si Chang'er na halos dumugo. Sinabi niya, bueno, dahil gusto mong gawin ito, gagawin ko ang sinabi mo. Inilibot ni Chang'er ang silid. Wala akong kinalaman kay Zhu Beiji. Hindi ko na siya nakita simula nang tumakas siya sa palasyo. Napatingin siya kay Yang Jian. Kontento ka na ba ngayon? Mukha siyang kalmado, ngunit patuloy na namumuo ang hindi mapigilang galit. Iginiit ni Yang Jian na pahirapan si Chang'er sa publiko, napakasuklam niya. Iyan lang ba? Napakurap si Yang Jian sa hindi makapaniwala. Tinanong niya si Chang'er, kung gayon, paano ipapaliwanag ng kamahalan ang mga salitang ito sa Jade Platforma? Galit na galit si Chang'er, kaya napatigil siya. Sabi ko sa'yo, iwan ko. Ewan ko. Baliw ba si Yang Jian? Bakit niya ipipilit na ako ang dahilan ng pagkamatay ng asawa ko? Phew. Huminga ng malalim si Yang Jian at umiling. Kung ganoon nga, pasensya na, kamahalan. May karapatan akong ikulong ka sa bilangguan, habang iniimbestigahan natin ang bagay na ito. Inilibot ni Yang Jian ang paligid ng silid, para siyang napupuno ng masasamang espiritu, ang malamig niyang boses ay tumagos sa silid. Gayunpaman, ang batas ay dapat sundin. Ang pagkamatay ng kanyang kamahalan ay isang makabuluhang bagay. Lahat tayo ay nakatanggap ng biyaya mula sa kanyang kamahalan, kaya lahat kayo ay dapat sumuporta sa aking desisyon. Sa pagtanggap ng biyaya mula sa kanyang kamahalan sa nakaraan, dapat kang maging malinaw at suportahan ang aking desisyon. Papatayin ko ang sinumang sumuway sa utos ko. Buzz! Sa kanyang huling pangungusap, isang malakas na hininga ng aura ang lumabas mula kay Yang Jian at dumaan sa mga manonood. Hiss! Sinipsip ng lahat ang isang subo ng malamig na hangin, hindi sila nasisiyahan. Si Yang Jian ay tinawag na Grandmaster Erlang, at binigyan siya ni Emperor Howie ng titulo ng Invincible General. Siya ay may mataas na katayuan sa North Moana, at siya ay napakalakas. Sino ang naglakas loob na iprovoke siya kung ganoon siya kaseryoso? Lunok ng laway. Sabay lunok ng laway ni Daryl sa kaba. Laking gulat niya, hindi siya nakainik. Di maari ito. Tulad ng inaasahan mula kay Panginoon Erlang, ang kanyang dominanteng ugali ay nakakatakot. Nabalitaan na hindi kailanman pinahintulutan ni Yang Jian ang kaunting pagkakamali. Hanggat sa tingin niya ito ay tama, gagawin niya ang lahat upang magpumilit. Naglakas loob pa siyang ipakulong si Chang'er. Parang may katotohanan ang chismis na yon. Ikaw. Laking gulat ni Chang'er, kaya nanginginig siya at itinuro si Yang Jian. Sa sobrang galit niya ay hindi siya nakainik. Masyadong matapang si Yang Jian. Hindi lang niya ako sinisiraan na may relasyon kay Zhu Beiji, pero gusto rin niya akong ikulong. Yang Jian. Umungol si Eli, nilapastangan mo at hindi iginalang ang Empress, at ngayon ay sinusubukan mong kumilos. Papatayin kita, rebeldeng taksil. Ang mga mata ni Eli ay kumikinang sa galit habang sinisingil niya si Yang Jian. Nagulat ang lahat sa nangyari. FCK. Mag-aaway ba sila? At sa ganon, sobrang galak na si Daryl. Iniisip niya kung maaari ba niyang subukang tumakas kapag nagkaroon ng away.
Isang matapang na tao, ngunit napakasimpleng pag-iisip. Hindi kumibo si Yang Jian, kahit na inaatake siya ni Lai. Ngumuso lang siya, lumakas ang kanyang panloob na enerhiya, at mahigpit niyang hinawakan ang kanyang tatlong talim na dalawang gilid saber para salubungin ang pag-atake ni Lai. Klang! Ang tatlong talim na dalawang gilid saber ay bumangga sa mga higanteng martilyo. Narinig ng lahat ang nakakawasak na ingay na yon na yumanig sa silid. Pagkatapos, nakita nila si Lai na natisod ng ilang hakbang paatras. Isang bahid ng dugo ang umagos mula sa gilid ng kanyang bibig. Kahit nakilala si Lai sa kanyang katapangan, si Yang Jian ang nangibabaw. Pagkatapos ng lahat, siya ang sikat na Grandmaster Erlang, hindi niya kapareha si Lai. Hiss! Hingal na hingal ang lahat ng tanggapin ni Lai ang suntok na yon. Makapangyarihan. Napakalakas. Walang nagulat na maaaring masugatan ni Grandmaster Erlang si Lai sa isang suntok. Lai! Kinilig si Chang'e at napasigaw ng malakas. Pinoprotektahan siya ni Lai sa loob ng maraming taon, at pinahahalagahan niya ang katapatan nito. Muntik na siyang mawala nang makita niya kung paano niya dinanas ang suntok. Malamig na tinitigan ni Chang'e si Yang Jian. Yang Jian, masyado kang matapang. Naglakas loob ka pang salakayin ang mga tao ko. Halika rito, at hindi ako kikilos. Halika at ikulong mo ako. Maingat siyang tumayo sa harap ni Lai. Lady Chang'e. Naantig at galit na galit ang lalaki. Bilang nasasakupan, paano niya hahayaang protektahan siya ni Chang'e? Umungol si Lai at umikot sa Chang'e. Pagkatapos, muli siyang sumugod kay Yang Jian. Gaano katanga? Malamig na bumuntong hininga si Yang Jian, mabilis siyang umilaw. Itinaas niya ang kanyang palad at pagkatapos ay nagpadala ng isa pang pag-atake kay Lai. Ang pag-ataking iyon ay parang kulog, at ang matipunong Lai ay parang saranggola na may putol na tali. Ang kanyang katawan ay pinabalik ng higit sa 10 metro, bumuga siya ng ilang subo ng dugo. Hiss! Napabuntong hininga ang lahat. Iyon ang tunay na lakas ni Panginoong Erlang. Ang mga gustong tumayo at magsalita para kay Chang'e ay pigil ang hininga sa takot. Lady Chang'e, ako. Lai ay mukhang kahabag-habag, nakanganga siya kay Chang'e. Nabigo siya bilang isang personal na guwardiya na panatilihing ligtas ang Empress, wala siyang kakayahan. Habang iniisip ito ni Lai, mas lalo siyang nagalit. Hindi maganda para sa kanya ang masamang emosyon. Nawalan siya ng malay nang magdilim ang paligid. Yang Jian. Ang magandang mukha ni Chang'e ay naging malungkot habang pinagalitan niya si Yang Jian. Ano ang karapatan mo na gawin yan kay Lai? Nirerespeto mo pa ba ako? Kung ganun ay, gusto mo akong ipakulong sa investigasyon mo, di ba? Tingnan natin kung may kakayahan kang gawin yon. Basag! Isang espada ang lumitaw sa kamay ni Chang'e, na sinamahan ito ng malutong na tunog. Ang espada ay may maningning na kinang. Ang talim nito ay halos 1 metro at 1 pulgada ang haba, at nakasisilaw na parang mga bituin at buwan. Personal na sandata iyon ni Chang'e, bituin at buwan na espada. Ang pangunahing material ng sandata na iyon ay nabalitaan, na isang bihirang bulalakaw na lumitaw noong unang nabuo ang mundo. Natisod ito ni Emperor Haoyi at ginamit ito para gumawa ng espada para kay Chang'e. Noong unang nakuha ni Chang'e ang espada, nagustuhan niya ito. Kinawayan niya ito sa kanyang lugar, at parang ang liwanag ng buwan ay sumikat sa lupa na iyon. Iyon ay kung paano nakuha ni Chang'e ang kanyang pangalan bilang Moon Palace Fairy. Sa sandaling hinugot niya ang kanyang espada, ang espiritual na kapangyarihan sa buong silid ay biglang nagtagpo. Damn it! Napailing si Daryl nang maramdaman niya ang malakas na aura na nagmumula sa bituin at buwan na espada, labis siyang nabigla. Chak! Tumalon si Chang'e at pagkatapos ay tinutukan ng saksak si Yang Jian nang walang pag-aalinlangan. Aba! Ginamit ni Chang'e ang lahat ng kanyang lakas sa pag-atake ng espada na yon, nadala rin ako ng matinding pighati at galit sa puso niya. Kamamatay lang ni Emperor Haoyi, at nagdadalamhati pa rin siya. Paano niya matitiis ang akusasyon ni Yang Jian sa kanya? Nasira ang hangin saan man pumunta ang espada. Oh! Bahagyang bumuntong hininga si Yang Jian nang walang gulat. Nakatayo siya doon na kasing tatag ng Mount Tai, habang sinusundan ng tingin niya ang espada ni Chang'e.
Lady Chang'e, ginagawa ko ito para imbestigahan ang pagkamatay ng emperor. Wala akong ibang pagpipili kundi ang masaktan ka dahil hindi ka pa handang makipagtulungan sa akin. Naging malamig ang tingin ni Yang Jian pagkatapos niyang sabihin yon. Tumaas ang nakakatakot na aura sa kanya habang hawak niya ang 3-point double-edged saber para salubungin ang espada ni Chang'e. Klang! 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 Ang Star at Moon Sword at ang tatlong talim na dobleng gilid saber ay nagbanggaan ng maraming beses at gumawa ng malalakas na ingay. Hindi kinaya ng mga tao sa paligid nila ang hindi komportableng ingay. Ay, oo. Sa wakas ay nagsimula na ang laban, malapit na ang pagkakataon ni Daryl na makatakas. Natuwa si Daryl, gusto niyang tumakas sa gitna ng kaguluhan, kasama sina Selene at Queenie. Ngunit nagpigil siya matapos niyang makita ang dami ng mga gwardya sa labas ng kwarto. Nakumbinsi niya ang kanyang sarili na maraming pagkakataon na gawin yon sa hinaharap dahil nagsimula sila ng panloob na away. Sa sandaling yon, sa Jade Platform. Ang magandang figura ni Chang'e ay nagpabalik-balik sa pakikipaglaban kay Yang Jian. Malaki ang tiwala niya noong una, ngunit unti-unti siyang nawala ng pag-asa. Anong nangyari? Kailan naging napakalakas ni Yang Jian? Nag-away sina Chang'e at Yang Jian libu-libong taon na ang nakalilipas. Sa oras na yon, pantay-pantay sila sa lakas. Gayunpaman, nagbago ang mga bagay. Naramdaman ni Chang'e na ang lakas ni Yang Jian ay nalampasan na siya ng mabilis. Hindi yon isang sorpresa. Si Chang'e ay namuhay ng magandang buhay bilang isang layaw na empress sa loob ng libong taon mula nang ikasal siya kay Emperor Hou Yi. Sa paglipas ng mga taon, siya ay naging maluwag sa kanyang paglilinang sa ilalim ng proteksyon ni Emperor Hou Yi. Si Yang Jian, sa kabilang banda, ay nagtatrabaho ng husto sa loob ng halos 1,000 taon. Kaya naman, matagal na niyang nalampasan si Chang'e sa lakas. Ayaw ituloy ni Yang Jian ang laban. Pinisil niya ang kanyang kamay at pinaulanan ng palad si Chang'e nang mapansin niyang nawala ito sa focus. Napakabilis ng pag-atake ng kanyang palad kaya hindi ito naiwasan ni Chang'e. Magagamit lamang niya ang kanyang panloob na enerhiya upang batiin ang palad ni Yang Jian gamit ang kanyang sariling palad. Boom! Lumikha ng mapurol na panginginig ang kanyang dalawang palad. Si Chang'e ay umatras ng ilang hakbang paatras, parang nagulat at nahihiya ang kanyang maganda niyang mukha. Pagkatapos, sumugod si Yang Jian at mabilis na itinaas ang kanyang kamay upang tapikin ng 2 beses ang mga balikat ni Chang'e. Biglang naniga si Chang'e, at hindi siya makagalaw kahit 1 pulgada. Ibaba mo siya. Ibinigay ni Yang Jian ang utos ng walang pag-aalinlangan. Dumating ang ilang Royal Guard at inilabas si Chang'e sa silid. Ang mga gwardiya ay tapat kay Yang Jian, at sinunod lamang nila siya. Tumahik kayo! Sa sandaling iyon, ang karamihan ng tao ay tahimik habang pinapanood nila ang mga gwardiya na ilayo si Chang'e. Maririnig pa ng isa ang perdible kung ito ay mahuhulog sa sahig. Kahit na si Yang Jian ay ang Grandmaster Erlang at may mataas na estado, opisyal pa rin siya. Na-overstep niya ang kanyang otoridad at inaresto si Lady Chang'e, medyo hindi ito naangkop. Gayunpaman, ang pagkamatay ni Emperor Hou Yi ay masyadong kakaiba. Inukit niya sina Lady Chang'e at Zhu Baiji sa mga pangalan ng Jade bago siya namatay. Kaya, si Yang Jian ay walang kinikilingan, mahigpit, nang maaresto niya si Chang'e. Lahat! Itinago ni Yang Jian ang kanyang 3-point double-edged saber sa kanya habang tumingin siya sa kanyang paligid. Kahit napatay na ang kanyang kamahalan, ang kontinente ng North Moana ay hindi maaaring magpatuloy sa isang araw ng walang pinuno. Pag-usapan at pumili ng isang matalinong tao na kumuha ng trono pansamantala upang patatagin ang sitwasyon. Wow! Ang buong karamihan ng tao ay sumabog sa isang pinainit na pag-uusap. Tama si Yang Jian. Si Emperor Hou Yi ay namuno sa kontinente ng North Moana sa loob ng ilang libong taon. Ang kanyang biglaang pagkamatay ay nagdulot ng kaguluhan sa buong kaharian. Kung hindi sila pumili ng isang bagong pinuno ng mabilis, ang sitwasyon ay maaaring maging mas mahirap. Si Emperor Hou Yi ay isang napakahusay at makapangyarihang pinuno, sino ang maaaring palitan siya, kahit pansamantala. Bigla, isang maliit na figura ang lumakad at lumuhod sa harap ni Yang Jian. Pagbati, iyong kamahalan. Ako si Gonggong, sa iyong serbisyo.
Nag-atubili si Gonggong na kilalanin si Yang Jian bilang bagong emperor. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian, ang mga kapangyarihan ni Yang Jian ay napakalakas. Hindi siya ang kanyang tugma, kaya't nagpasya siyang sumama sa daloy. Mas mahalaga, naisip ni Gonggong sa Heavenly Halberd ni Daryl. Kung susuportahan niya si Yang Jian sa kanyang pagsisikap na maging emperor, malaki ang naambag niya sa kampanyang iyon. Magkakaroon siya ng mas madaling oras sa kanyang mga gawain sa hinaharap. Pagbati, iyong kamahalan. Nasa serbisyo kami. Lahat ng tao sa cell ay lumuhod. Lahat ng iba pang mga opisyal ay matalino din nang inirekomenda ni Gonggong si Yang Jian bilang bagong emperor, sumunod din sila sa suit. Para silang Gonggong, karamihan sa kanila ay ayaw na kilalanin si Yang Jian bilang bagong emperor. Gayunpaman, alam nila ang mga kapangyarihan ni Yang Jian, at siya ay isang matuwid at matapat na tao. Kahit na inaresto niya si Chang'e, ginawa lamang niya yon upang siyasatin ang pagkamatay ni Emperor Hao Yi. Kaya, siya ang pinakaangkop na kandidato na maging bagong emperor. Gayunpaman, 3 tao ang tumayo roon na may isang patag na ekspresyon sa kanilang mga mukha na parang wala itong kinalaman sa kanila. Ito ay sina Daryl, Selene, at Queenie. Walang pakialam si Daryl kung sino ang magiging bagong emperor. HMM. Tumango si Yang Jiang nang makita niya ang mga opisyal na lumuhod sa harap niya. Walang ekspresyon sa kanyang mukha nang sinabi niya, "Yamang lahat kayo ay kinilala sa akin, tatanggapin ko ito ng magalang." Pagkatapos, pinihit ni Yang Jian ang kanyang ulo at sinukat si Daryl. Tinanong niya si Gonggong, "Ito si Daryl Darbay." Siya ang naglabas kay Zhu Beiji. Nagawa ni Daryl na magdulot ng kaguluhan sa Royal City at pinakawalan din si Zhu Beiji mula sa pagkabihag. Ang balita ay kumalat sa buong kontinente ng North Moana tulad ng wildfire. Si Yang Jian ay may mataas na katayuan, kaya naririnig niya ang tungkol dito. Oo. Magalang na tumugon si Gonggong. Well, siya si Daryl Darby, nagsimulang mag-isip si Yang Jian. Pagkatapos, gumawa siya ng desisyon. Sinabi niya, ikulong ang lahat ng 3 sa kanila kasama si Chang'e. Tatanungin namin sila bukas sa pangunahing bulwagan. Bago namatay si Emperor Hao Yi, inukit niya ang mga pangalan ni Zhu Beiji at Chang'e. Pinakawalan ni Daryl si Zhu Beiji. Kaya, sa isang paraan, sina Daryl at Chang'e ay mga kasabwat. Marahil, may kinalaman si Daryl sa pagkamatay ni Emperor Hao Yi. Kung ganoon ang kaso, natural lamang na ikulong ang magkasama sina Daryl at Chang'e. Oo, iyong kamahalan. Ilang gwardiya ang lumakad patungo sa Daryl, Selene, at Queenie at itinali sila. Sa sandaling yon, halos lumuluha si Daryl. Sumigaw siya kay Yang Jian, Grandmaster Erlang, ang ibig kong sabihin, ang iyong kamahalan. Inosente ako. Dumaan lang ako. Bakit mo ako inaresto? Wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Emperor Hao Yi. Isang bagay ang pag-aresto kay Lady Chang'e, ngunit bakit ako? Nang sabihin niya iyon, si Daryl ay may isang inosenteng ekspresyon sa kanyang mukha, at siya ay tunog na taos-puso. Alam ni Daryl na ito ang pinakamalaking kasinungalingan na sinabi niya. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Ang pagkamatay ni Emperor Hao Yi ay hindi isang maliit na bagay. Kung aaminin niya iyon, sigurado siya na si Selene Queenie, at ililibing siya kasama ang dating emperor. Maaari rin itong makaapekto sa mga nasa World Universe. Gayunpaman, hindi nag-abala si Yang Jian sa kanya. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay at nag-sign para sa mga gwardiya na ilayo sina Daryl, Selene, at Queenie. Di nagtagal, dinala ng mga gwardiya ang 3 sa kanila sa bilangguan. Gasp! Nang makapasok sila sa bilangguan, huminga ng malalim si Daryl nang makita niya ang eksena sa harap niya. Maraming mga gwardiya na nakasuot ng sandata, at may mahabang saber ang pumaligid sa bilangguan. Mukhang mabigat na binabantayan ang bilangguan. Kahit isang lamok ay hindi makakapasok dito. Halos lumuluha si Daryl, sa napakaraming mga tanod, baka hindi siya makatakas. Daryl! Labis na kinakabahan si Queenie. Magaan ang tanong niya, ano ang dapat nating gawin? Maraming mga gwardiya, at mukhang malakas din sila. Kahit na siya at si Selene ay mabawi ang kanilang panloob na enerhiya, ang 3 sa kanila ay maaaring hindi pa rin sila labis na lakas. Kahit na mukhang kalmado si Selene, nakaramdam din siya ng pagkabalisa. Bilang marangal na pianist,
siya ay nasa lahat ng uri ng mga sitwasyon. Gayunpaman, iyon ang kanyang unang karanasan sa sitwasyong iyon. Nasa Royal City sila ng North Moana, magiging mahirap na makatakas mula doon. Ngumiti si Daryl nang maramdaman niya ang pagkabalisa nina Celine at Queenie. Mahinahon niyang inaliw ang mga ito. Mabuti ito. Habang nag-uusap ang tatlo, dinala sila sa isang selda sa bilangguan. Napansin ni Daryl si Chang'er sa unang tingin. Tahimik na nakaupo roon si Chang'er. Ang kanyang napakarilag na mukha ay napuno ng kahihiyan at galit. Kahit na nakakulong siya sa sel ng bilangguan, hindi pa rin ito itinago ang kanyang malamig at mapagmataas na aura. Pumasok ka! Itinulak ng mga gwardiya si Daryl at ang iba pa sa sel at sinampal ang pagsara ng pinto. Pagkatapos, malapit na siyang umalis. Hawakan mo! Isang malamig na tinig ang nagmula sa mga labi ni Chang'er. Sino ang nagpapahintulot sa'yo na ikulong ang mga ito dito? Tumingin si Chang'er sa bantay. Ang kanyang tinig ay hindi malakas, ngunit ito ay makapangyarihan. Ang bantay ay hindi naglakas loob na mag-antala sa kanyang tugon. Agad siyang tumugon, ito ang mga tagubilin ng kanyang kamahalan, si Lady Chang'er. Pagkatapos ng lahat, si Chang'er ay nasa marangal na katayuan pa rin. Kahit na siya ay isang suspect sa pagkamatay ni Emperor Howie, kakailanganin pa rin nilang igalang siya habang sinisiyasat nila ang kaso. Kanyang kamahalan? Nanginig si Chang'er. Naguguluhan siya. Sa susunod na segundo, mahigpit na tumingin siya sa bantay. Kanyang kamahalan? Sino ang kanyang kamahalan? Patay ang emperor. Ang buong imperyo ay walang pinuno nito sa sandaling iyon. Sino ang ibig sabihin ng bantay nang binanggit niya ang kanyang kamahalan? Si Chang'er ay dinala sa bilangguan, kaya hindi niya alam na si Yang Jian ay inihayag na bagong emperor. Go! Ang bantay ay maaaring makaramdam ng aura ni Chang'er, nilamon niya ng mahina ang kanyang laway. Tumugon siya, ang Grandmaster Erlang ngayon, ang mga opisyal ay nagkakaisa na suportado si Grandmaster Erlang bilang bagong emperor. Sush! Nanginig si Chang'er, ang mukha niya ay namumutla. Nakaramdam siya ng pinaghalong takot at galit. Yang Jian, hayop ka! Namatay lang ang emperor. Ang kanyang katawan ay hindi pa malamig, ngunit inangkin na niya ang kanyang sarili bilang bagong emperor. Lady Chang'er. Nang makita ng bantay ang mga pagbabago sa kanyang mga ekspresyon, sinabi niyang maingat, si Grandmaster Erlang ay isang matapat na paksa. Hindi niya nais na maging emperor, ngunit kapag namatay ang kanyang kamahalan, ang imperyo ay magiging gulo. Kailangan namin ng isang tao upang patatagin ang sitwasyon. Kaya, siya ay konfidente ni Yang Jian. Kaya, nais niyang ipaliwanag ang sitwasyon. Gayunpaman, bago niya matapos ang kanyang pangungusap, sinamantala siya ni Chang'er. Umalis ka! Ayokong makinig dito, malamig niyang sinabi, habang nanginginig ang kanyang katawan. Ang gwardiya ay hindi nangahas na sabihin pa. Tumugon siya at malapit nang umalis sa selda ng bilangguan. Teka lang. Gayunpaman, sa sandaling iyon, tila naisip ni Chang'er ang isang bagay. Tinuro niya si Daryl at ang dalawa pang babae. Malamig niyang sinabi, dalhin din ang tatlong magsasaka na ito. Siya ay si Lady Chang'er, at siya ay may mataas na katayuan. Paano siya makukulong sa tatlong ordinaryong tao? Nakakahiya din. Mga hampas lupa. Hindi nasiyahan si Daryl nang marinig niya yon, ngunit wala siyang sinabi. Lady Chang'er. Ang bantay ay medyo walang magawa. Ngumiti siya ng mapait at sinabi, mga tagubilin ng kanyang kamahalan na ikulong ang tatlo sa kanila. Hindi ako maglakas loob na salungatin ang kanyang mga utos. Sana maintindihan mo ito. Pagkatapos, lumingon ang bantay at umalis. Si Daryl, Celine, Queenie, at Chang'er ang naiwan sa selda ng bilangguan. Masigla si Chang'er, ngunit tamad din siya upang mag-abala tungkol kay Daryl at sa iba pa. Tahimik siyang nakaupo doon, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagpahinga. Natural lamang, hindi maabala ni Daryl ang malamig na ugali ni Chang'er. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang sikat na figura at maalamat, magandang Mon Palace Fairy. Siya ay itinapon sa bilangguan, kaya naintindihan niya ang kanyang masamang pagkagalit. Mas mahalaga, si Chang'er ay naaresto dahil sa kanya. Kung hindi niya ginamit ang kanyang kakayahang gayahin ang iba na pamamaraan upang linlangin si Emperor Howie,
hindi siya magkakaroon ng psychotic break at namatay. Hindi man niya inukit sina Cheng at Zhu Baji sa Jade platform sa kanyang silid ng paglilinang. Daryl, pagod na ako. Tinapik ni Queenie ang braso ni Daryl. Malumanay niyang sinabi, napapagod ako. Inalis na lamang ni Selene ang mga kapangyarihan ng langit na flame core sa Queenie. Kahit na ang buhay ni Queenie ay wala sa anumang panganib, siya ay labis na mahina pagkatapos ng napakaraming paghihirap. Walang sinabi si Selene, ngunit ang kanyang napakarilag na mukha ay mukhang pagod din. HMM! Tumugon si Daryl ng may ungol. Pagkatapos, pumunta siya sa sulok upang kumuha ng ilang dayami upang makagawa ng isang simpleng kama. Nang siya ay tapos na, hinayaan niya sina Selene at Queenie na humiga upang magpahinga ng ilang sandali. Hoy, pinayagan kayong lahat na magpahinga rito. Gayunpaman, sa sandaling yon, ang malamig na tinig ni Chang ay umalingaw-ngaw sa silid. Kung natutulog ka rito, saan ako magpapahinga? Mga hindi kilalang magsasaka. Hindi mo ba alam ang mga patakaran? Nang sabihin niya iyon, sumulyap si Chang kay Daryl, ang kanyang mukha ay mukhang hindi nasisiyahan. Natigilan si Daryl, labis siyang hindi nasisiyahan. Kahit na siya ang mataas at makapangyarihang Lady Chang lahat sila ay mga bilanggo sa sandaling yon. Paano siya nangahas na magpanggap pa rin na mataas at makapangyarihan? Habang pinag-iisipan niya, ngumiti si Daryl at tumingin kay Chang Lady Chang madali lang iyon. Kung nais mong magpahinga, kailangan lang nating pisilin ng kaunti. Pagkatapos, sadyang inilipat ni Daryl ang kanyang katawan sa gilid upang gumawa ng ilang puwang. Gaano ka bastos? Namula ang mukha ni Chang Napahiya siya at galit na galit. Sinisi niya siya. Sino sa palagay mo? Bakit ako dapat gumawa ako ng mga patakaran dito? Kung nais kong magpahinga, kailangan mong tumayo. Naiintindihan mo ba yon? Hindi alam ni Daryl kung tumatawa o umiyak. Nasa ganoong sitwasyon si Chang ngunit naisip pa rin niya na siya pa rin ang mataas at makapangyarihang Lady Chang Hoy! Hindi na ito makukuha ni Queenie. Gumawa siya ng isang hakbang patungo kay Chang at sinabi, Lady Chang alam kong nahihirapan ka na nakakulong ka sa bilangguan, ngunit mangyaring respetuhin din ang iba. Lahat kami ay nakakulong ng magkasama. Ano ang karapatan mong magpahinga, ngunit hindi namin magagawa? Si Queenie ay isang mabait na batang babae. Sa ilalim ng normal na mga kalagayan, hindi siya kailanman lalaban sa iba. Gayunpaman, nang makita niya na hindi makatuwiran si Chang hindi na niya mapigilan. Paggalang. Si Chang ay nanloko nang hindi niya narinig iyon. Tumingin ang mga mata niya sa kanila. Ikaw ay isang magsasaka lamang. Ano ang karapatan mong sabihin sa akin ang tungkol sa paggalang? Pagkatapos, nagsalita si Chang sa isang walang alinlangan, tinukoy na tono. Sasabihin ko ulit. Gumagawa ako ng mga patakaran dito. Kung hindi ko pinapayagan ang sinuman sa iyo na magpahinga dito, kung gayon wala sa iyo ang maaaring magpahinga dito. Sa susunod na sandali, nagbago ang ekspresyon ni Daryl. Siya ay hindi masabi na matingkad. Oh, ikaw si Chang ngunit ano? Katulad ka lang sa amin, lahat tayo ay nasa bilangguan. Ito ay isang bagay na hindi iginagalang sa amin, ngunit tinatrato mo kami tulad ng iyong mga lingkod. Sa palagay mo ba talaga nasa loob ka ng iyong magandang kwarto? Ang mas naisip ni Daryl, ang galit na nakuha niya. Sa huli, nahiga siya. Nako, nako, nako. Kahit nagawa lamang ito ng dayami, medyo komportable din ito. Bumuntong hininga si Daryl at nagkunwari na komportable. Kasabay nito, binigyang pansin niya ang reaksyon ni Chang Ayaw ni Daryl na lumaban kay Chang ngunit tumawid siya sa linya. Daryl, gaano ka katapang? Galit na galit si Chang kaya maaari niyang ipadyak ang kanyang mga paa. Sinisi niya siya. Bangon ka. Sino ang nagpapahintulot sa iyo na humiga dito? Sobrang matapang si Daryl. Gaano katindi ang kanyang pagtatanggol sa kanyang mga utos? Siya ay si Lady Chang Paano niya isisiksik ang sarilo niya sa isang silid kasama ang ibang lalaki? Huminga ng malalim si Daryl. Nagsalita siya ng nakaka-relax na parang hindi siya natatakot sa anuman. Bakit ako babangon? Lahat tayo ay mga bilanggo ngayon. Mayroon kaming parehong paggamot.
Bakit ako dapat makinig sa'yo? Pagkatapos, ang mukha ni Daryl ay naging malamig. Sinabi niya, Lady Chang'er, parang sinabi ko. Kung ikaw ay pagod at nais na magpahinga, gagawa ako ng ilang puwang para sa'yo. Huwag kang mahiya. Ikaw. Ang dibdib ni Chang'er ay mabigat ng mabigat, ngunit wala siyang mga salita upang tumugon sa kanya. Iyon ay dahil tama si Daryl. Lahat sila ay mga bilanggo sa sandaling iyon. Hindi makatuwiran kung pipilitin niya sila. Gayunpaman, tumawid din si Daryl sa linya nang makausap niya ito. Nais ni Chang'er na sampalin si Daryl hanggang kamatayan. Gayunpaman, ang kanyang mga aku points ay nasil ni Yang Jian, hindi niya magamit ang kanyang panloob na enerhiya. P50. Tumawa si Queenie. Sobrang matapang si Daryl. Nahulaan niya na siya lamang ang nag-iisa sa buong mundo na maglakas loob na makipag-usap sa kanya ng ganyan. Ngumiti din si Selene. Samantala, sa intersection sa pagitan ng New World, World Universe, at Middle Terra, isang marilag na kahabaan ng isang saklaw ng bundok ang nagpatuloy sa ilang libong kilometro. May isang lambak sa pinakamalalim na seksyon ng saklaw ng bundok. Ito ay tagsibol sa buong taon, isang paraiso. Nagkaroon din ng isang pangkat ng mga sinaunang gusali doon. Ito ang nakalimutan na lambak. Ang Forgotten Valley ay isang pangkat ng paglilinang na lumayo sa ibang bahagi ng mundo. Ilang taon na silang nasa paligid, at ang kanilang mga alagad ay bihirang gumala tungkol sa mundo, kaya hindi maraming tao ang nakakaalam tungkol sa kanila. Mayroong isang alamat tungkol sa kung paano umalis ang tagapagtatag ng Forgotten Valley dahil nasaktan siya ng pag-ibig. Ang mga alagad ng Forgotten Valley ay pangunahin ang mga tao na pinalo ng masama sa buhay at walang pag-asa sa labas ng mundo. Sa sandaling yon, mayroon silang kanilang 32 ND Valley Master, si Venus Stewart. Si Venus ay isang hindi kapani-paniwalang kaakit-akit na babae. Siya ay nasa kanyang huling 20s. Niloko ng kanyang kasintahan ang kanyang 12 taon bago iyon. Nahulog siya sa kawalan ng pag-asa at sumali sa Forgotten Valley. Ang Valley Masters ay walang interes sa mga away sa pagitan ng mga nasa mundo ng mga magsasaka. Wala silang obsesyon para sa paglilinang, kaya hindi sila malakas. Gayunpaman, si Venus ay isang gifted na maglilinang at matalino. Nang una siyang sumali sa Forgotten Valley, siya ay isang Master General lamang. 10 taon na ang lumipas, at siya ay isang antas na isang tagapaglinang ng pag-akyat sa langit. Sa sandaling yon, ang Valley Master na si Venus Stewart ay nakaupo sa pangunahing bulwagan ng Forgotten Valley. Nasa isang mahigpit na puting damit na ito. Ang kanyang kaakit-akit na figure ay mukhang kaakit-akit. Isang dosenang mga alagad ang tumayo sa magkabilang panig ng bulwagan, para silang somber. Master. Bigla, isang lalaki ang lumakad papunta sa bulwagan. Siya ay may isang scholar, matikas na aura, at isang ngiti sa kanyang mukha. Ito ay mabuting kaibigan ni Yumi, si James Kant. Si James Kant ay nagbihis tulad ng anumang iba pang ordinaryong magsasaka, ngunit siya ay talagang miyembro ng nakalimutan na lambak. Mayroon din siyang natatanging pagkakakilanlan, isa siya sa 5 matatanda doon. James. Nang makita siya ni Venus, sinabi niya, hiniling ko sa iyo na lumabas at magtipon ng mga balita tungkol sa labas ng mundo. Ano ang nalaman mo? Ang Forgotten Valley ay palaging nais na lumampas sa mundo mula nang higit sa 1,000 taon na ang nakalilipas. Hindi pa sila nakikipag-ugnay sa labas ng mundo. Gayunpaman, sinimulan nilang baguhin ang kanilang isip mula pa nang mawala ang Enchanted Barrier ng Nine Mainland. Totoo iyon lalo na nang si Venus ay naging Valley Master. Nais niyang palawakin at dagdagan ang mga kapangyarihan ng Forgotten Valley. Kaya, ipinadala ni Venus si James upang mangalap ng mga balita mula sa lahat ng mga pangunahing lupain. Master ng Valley. Kinuha ni James ang isang papel. Sinabi niya ng magalang, isinulat ko ang balita na natipon ko mula sa lahat ng mga pangunahing lupain. Pagkatapos, lumapit si James, at may isang misteryosong ekspresyon. Sinabi niya, gayon din, isinama ko ang isang tao sa akin. Sinong tao? Nakilig si Venus. Si James ay kumalas at pumalakpak sa kanyang mga kamay. 2 alagad ang agad na nagdala ng isang maliit na figura sa kanila, habang naglalakad sila sa bulwagan. Ang babae ay nasa isang mahabang lilang damit, ang kanyang balat ay patas tulad ng niebe.
Ang kanyang mga tampok sa mukha ay katangi-tangi, tulad ng isang diyosa. Gayunpaman, ang kanyang aura ay tila mahina. Ito ay si Debra. Pinahiya ni Yumi si Debra habang nasa New World Supervision Unit. Iminungkahi ni James na hayaan siyang hawakan ni Yumi si Debra. Sa sandaling yon, wala sa mga ideya si Yumi, kaya pumayag siya sa mungkahi ni James. Ibinigay niya sa kanya si Debra. Pagkatapos, inalis ni James si Debra sa labas ng Royal City sa kalagitnaan ng gabi. Hindi siya nagpahinga nang bumalik siya sa Forgotten Valley. Wow! Maraming mga alagad ng lalaki ang agad na tumingin kay Debra, sila ay nahumaling. Fairy ba siya? Ang kanyang napakarilag na mga tampok sa mukha at sexy na katawan ay mukhang nakakaakit. Napakarilag! Charming at sexy. Walang sapat na mga salita sa mundo upang ilarawan ang kanyang kagandahan. Ang mga lalaking alagad ay nasa Forgotten Valley dahil sa isang nasirang puso. Nawalan sila ng pag-asa sa lahat ng kababaihan sa mundo. Gayunpaman, ang kanilang mga puso ay nailawan ng may pag-asa nang makita nila si Debra. Ang aura at kagandahan ni Debra ay nakakaakit pa kay Venus. Palaging naiisip ni Venus na maganda siya, ngunit medyo nahihiya siya nang ihambing niya ang kanyang sarili kay Debra. Sino siya? Sa wakas, pagkatapos ng ilang segundo, bumalik si Venus sa kanyang katinuan. Malumanay niyang tinanong ang kanyang mga katanungan. Mabilis na sumulong si James. Ngumiti siya at sumagot, Master, ang kanyang pangalan ay Debra Gable, at siya ang Sect Master mula sa Artemis Sect ng Great East. Kasama niya ang Sector Master ng Elysium Gate mula sa World Universe. Ano? Siya ang sektor ng Artemis Sect at babae din ni Daryl Darbay. Nagbago ang ekspresyon ni Venus nang marinig niya iyon. Ang kanyang napakarilag na mukha ay mukhang nagulat. Ang pangalan ni Daryl ay kumalat sa buong Nine Mainland. Ang Forgotten Valley ay nagtipon ng balita mula sa labas ng mundo, kaya pamilyar sila sa kanya. Wow! Kasabay nito, ang mga nakapalibot na mga alagad ay sumabog sa isang pinainit na talakayan. Hindi nakakagulat na ang kanyang aura ay napaka-espesyal at napakaganda niya, siya ang babae ni Daryl. James. Kumaway si Venus kay James na lumapit. Nang makalapit siya, mahina niyang sinabi, si Debra ay isang espesyal na tao. Hindi ka ba natatakot na magdala ng problema sa Forgotten Valley kapag dinala mo siya rito? Si Daryl ay nakakuha ng higit sa mga taon. Ang Forgotten Valley ay nasa gitna ng pagpapalawak, kaya hindi nila kayang saktan si Daryl dahil kay Debra. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.